Pinuno, hindi pa lubos na gumagaling ang iyong katawan. Kailangang mag-ingat sa laban na ito. Ayos lang, huwag nang magsalita. Kani-kanina lang, isa lang akong ordinaryong lalaki sa mundo. Nag-i-enjoy pa ako sa paglalaro ng sangoku. Tapos ngayon, may hawak na akong sibat dito sa pader. Biglaan ang paglipat ko ng mundo. Ito ang alaala ng dating may-ari. Sa alaalang ito, kaya kong lumaban. Pero hindi lang dapat alaala ang dala ko. Tapos na ang pag-load ng sistema. Maligayang pagdating, host. Sabi na nga ba, may sistema. Ito na ang kailangan ko. Kayang suriin ng sistemang ito ang stats at misyon. May gantimpala at draw function din. Minsan sa isang buwan. May cheat code na ako. Tapusin muna natin ang laban na to. Sugod, patayin ang mga basurang ito. Patay. 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 Tuh. Panalo na tayo. Linisin ang lugar at bumalik sa kampo. Naayos na ang alaala ng dating may-ari. Ang pangalan niya ay Liu Yu. Inapo ni Liu Fei, ang hari ng Jiangdu. Tunay na dugong bughaw ng Han. Dahil sa katayuang ito, kaya ko ring agawin ang mundo. Hindi ko akalain na ang dalawang general ko ay sina Zhang Liao at Gao Shun. Kaya pala ganito sila kalakas. Maganda ang pinagmulan ko. Kasama pa sina Zhang Liao at Gao Shun. Sadyang napakaswerte ng simula ko. Tingnan natin ang aking stats. Magaling din pala sa pana ang taong ito. Isang magandang sorpresa ito. Bless you. May function din pala para sa stats. Ilagay natin lahat sa lakas. Nag-re-upgrade na. Medyo masakit ito. Bakit ganito? Ang sakit, Ding! Tapos na ang paglipat. Ang lakas mo ay 100 na. Tagumpay. Nakuha mo ang newbie gift pack. Mayroon pang isang general card. Buksan natin. Nakuha mo si General Yang Zaixing. Amo, hindi ko akalain na kahit hindi mula sa sangoku ay maaari ring makuha. Ang galing ng sistema. Tawagin mo si Wen Yuan at Buping. Masusunod. Pinuno, kumusta ang inyong pakiramdam? Ayos lang ako. Nakita niyo naman akong lumaban kanina, di ba? Pinatawag ko kayo, hindi dahil sa seryosong bagay. Alam kong nag-aalala kayo sa akin. Ngayon, kumalma na kayo. Mabuti at maayos na kayo, Pinuno. Check ang stats. Pwede kaya gamitin ang gamit sa iba? Ilabas ang baluti mula sa bodega. Subukan mong isuot ang baluting ito. Salamat, Pinuno. Sakto ang sukat ng baluting ito. Mukhang pati mga general ko ay pwedeng palakasin. Hindi na malabong makuha ang mundo. Tingnan ang oras. Kulang sa 2 taon bago ang Yellow Turban Rebellion. Masyadong mababa ang posisyon ko ngayon. Kailangang humanap ng paraan para makabili ng pwesto. Patay na si Sima Jiang Wang. Inirerekomenda kita bilang pinuno ng kanyang unit. Ito ang utos. Salamat, Koronel. Hayaan na natin na ninakaw ni Zhang Xu ang merito ko. Pero posisyong tenyente lang ang binigay. Kung walang mataas na posisyon, mahirap talagang kumilos. Malaki ang nawala sa huling laban. Sina Zhang Liao at Gao Shun ay naging mga pinuno na. Kailangan nating kumuha agad ng mga bagong tauhan. Baka pwedeng pagkakitaan ang karne ng kabayo. Tuwing tapos ang laban, maraming naiiwang kabayo ang mga kaaway. Palitan natin ito ng pera at pagkain. Pero paano natin ibebenta ang mga kabayo? Bagong misyon, ipagpalit ang mga kabayo. Kumuha ng 2,000 kabayong pandigma. Hahaha,
Inantok lang ako, binigyan agad ako ng unan. May pag-asa ng maibenta ito. 20 milyong barya. Kapag nakuha ko ang 2,000 kabayo, hindi lang pwesto ang mabibili ko. Mapapalayas ko pa si Zhangsu. Isang bala, 2 ibon. Sugod. Para sa plano ng ating amo, huwag hahayaang makatakas ang kahit isang kabayo. Palibutan sila. Huwag silang pakawalan. Isa pa. Pinuno, marami tayong nakuha na kabayo. Magaling. Sabihin sa mga sundalo na pumili ng gusto nilang kabayo. CJ. Ayoko pa ring iwan ang lumang kabayo ko. Maganda ang kabayo pero mas mahalaga ang samahan. Napakaganda ng kabayong ito. Mabuti talaga sa atin ang general. Maraming kabayo rito sa damuhan. Kapag nakuha ko ang gantimpala, malapit na akong makabili ng pwesto. Pinuno, mayroon na tayong 5,000 kabayo. Alessio. Tagumpay, tapos na ang misyon. Gantimpala, makikilala ang matataas na opisyal ng pamilyang Zen. Kahit may gantimpala, bakit pupunta rito ang pamilyang Zen? Pinuno, may iniligtas si General Zhang ng mga Tsino. Ako si Zen Yan ng Buji, nagbibigay galang sa general. Ang bilis tumating ng ikalawang anak ng mga Zen. Masyadong mahal ang kabayo sa loob. Susubukan ko sana rito. Pero inatake kami ng mga Xiongnu. Alessio. Nagkataon, mayroon akong magagandang kabayo rito. 56,000 ang presyo sa merkado. Ibibigay ko sa 54,000 at may dagdag na 5 milyon bilang pasasalamat. 50,000 bawat isa. Kaibigan, huwag nang mahiya. Paano ito mangyayari? Hahaha, huwag nang tumanggi. Magkakaroon tayo ng piging mamaya. Magiinuman tayo ng husto. Hahaha. Heto, tagay para sa inyo, Yizen. May asawa na ba kayo, Jiang? Laging nasa kampo ng militar. Wala akong oras sa pag-ibig. Kung hindi niyo mamasamain ang aking kapatid, 16 na taong gulang pa lang siya, naghahanap ng mapapangasawa. Tungkol sa kapatid niyo noong lasing tayo, totoo ba iyon? Iyon din ang nais ko. Kung ganoon, mauuna na ako. Kung may kabayo pa kayo sa susunod, bibilhin lahat ng pamilyang Zen. Pangako iyan. Ibigay ang utos. Atakehin ang mga kampo ng mga kaaway. Hanapin ang lahat ng kabayo. Masusunod. Sugod, para sa plano ng amo, huwag magtira ng kahit isang kabayo. 8,000 kabayo. 400 milyong barya. Sapat na para makabili ng pwesto. Ngayon, pupunta na tayo sa lungsod ng Luoyang. Sa dami ng perang ito para sa pwesto. Baka may mahuli pa tayong malaking isda sa daan. Hindi ako naniniwalang wala tayong makikitang malaking isda. Ginoong sundalo, hinihingi lang po namin ang makakain. Sana po ay pagbigyan niyo kami. Walang pagbibigyan dito. Umalis na kayo agad. Kayo ba ang tatapos sa sarili niyo? O gusto niyong ako ang pumatay sa inyo? Waa. Takbo. Maghintay kayo riyan. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Kuya. Isa akong ganap na lalaki. Paano ko magagawang pumatay at magnakaw? Hindi ito pagpatay. Paalisin lang natin ang mga taong iyan para may pambili tayo ng gamot ni Tio. Gamot? Sige, sasama ako. Pupunta ako pero walang sasaktan. Buhay ay isa lang. Salamat, kuya. Nandito na ang aking kuya. Bakit hindi pa kayo sumuko? Pasensya na. Mukhang malaki ang nahuli ngayon. Hanapin ang record ng taong ito. Natalo ako.
Kung gusto mo akong patayin, bahala ka. Ako lang ang may kasalanan sa pagharang sa inyo. Walang kinalaman ang kuya ko. Gusto mo bang mabuhay? Gusto kong mabuhay. Magaling ka sa pakikipaglaban. Sumali ka sa hukbo ko. Maliligtas kayong lahat. Pumapayag ako. Siksuhuang mula Hedong, bumabati sa general. Dahil malubha ang sakit ni Uncle. Dalhin mo ang perang ito para ipagamot siya. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo na, Panginoon. Tunay ngang napakaganda at napakalawak ng Luoyang. Kung wala lang sapat na pera, hindi talaga ako mangangahas pumunta dito. Dumating ako para bumili ng posisyon. Alam mo ba kung paano ito gawin? Ay naku, tamang-tama ang tanong mo sa akin, Ginoo. Sakto ang dating nyo. 3 araw mula ngayon, ilalabas ang resulta. Ang detalye ng pagbili ng posisyon mo ay tulad ng sinabi ko. Naiintindihan ko, pwede ka nang umalis? Opo. Mukhang kulang pa rin ang pagkain dito sa panahon na to. Maganda ang panlasa mo, Ginoo. Malakas talaga ang taong ito. 800 coins, final price. Ang mahal naman yan. Kaunti ang kain, marami ang trabaho niya, at may galing pa sa pakikipaglaban. Hindi ka malulugi dito, Ginoo. Nasaan ang susi ng posas? Walang susi, buksan mo na lang mag-isa. Huwag niyong hayaang makatakas sila. Bilisan niyo at habulin siya. Huwag mo munang isiping iyon. Tara, kumain muna tayo. Salamat, Ginoo. Ayan, inimbitahan ako ni kaibigang Sang Juan na uminom. Pagkagising ko, tinrader na ako. Tumanggap siya ng 200 coins. Ipinasa ako sa mga tauhan ng pagbebenta. Madaling gumuhit ng tao o tigre, mahirap kilalanin ang loob nila. Kayang kilalanin ang mukha pero hindi ang loob. Babayaran ko ang paghihiganting ito. Mula ngayon, sa inyo na ako susunod. Gusto mo bang maging personal na bantay ko? Ako si Liu Yu, si Man ng Frontier Army ng Bingzhao. Ako si Diane Wei mula Chenliu. Bumabati kay Panginoon. Ipalaganap ang utos. Hanapin ang kaaway ni Diane Wei. Opo. Panginoon, kailangan ko munang bumalik. Pagkatapos ng lahat ng ito, sasamahan kita. Diane Wei, may karakter ka ba? Wala po, pakiusap bigyan niyo ako, Panginoon. Bibigyan kita ng pangalang Eli. Tulungan mo akong makamit ang tagumpay. Maraming salamat, Panginoon. Walang anuman, balik na muna tayo. May ipakikilala akong kaibigan sa iyo. Kapatid Diane Wei, kailangan nating mag-inuman ngayon. Ayos, hahaha. Ngayong araw, kailangang uminom ako kasama si kapatid Yang. Hahaha, Panginoon, dumating na ang hukbong Wei. Dalhin sila papasok. Salamat po, Panginoon. Ang iyong kabutihan. Hindi ko makakalimutan. Dalhin sa likod bahay para ayusin. Maghukay ng malalim na butas. Linisin ng maayos. Hayop ka, papatayin kita ngayon. Hahaha. Tapos na, ituloy natin ang inuman. Ay, maaari bang magtanong, Ginoo, alin dito ang listahan ng mga gobernador? Bulag ka ba? Hindi mo ba kayang tingnan? Teka, anong papel ang gusto mong i-donate? Papel para sa pagiging gobernador. Hihi. Ano bang ingay mo dyan sa labas? Ginalit mo ba ang mahalagang panauhin? Gusto mo bang mag-donate, Ginoo? Gobernador, sumama po kayo sa karwahe. Hindi ko itatago sa iyo. Karamihan ay mga liblib na lugar, pero mas mura naman ang presyo. Ano ang dapat gawin ngayon? 70% sa opisina, 70 sa gobyerno. 20 naman sa amin.
Maraming salamat, Ginoo. Ginoo, mga delikadong lugar lahat to. Maaari pang mag-ayos tungkol sa presyo. Ginoo, nag-donate ako para magkaposisyon, hindi para magpakamatay. Sige, 70 sa opisina. Isa sa amin. Kahit bayaran, hindi pupuntahan yung mga lugar na yan. 60 sa opisina. Hindi na talaga pwedeng bumaba pa. Sobrang sincere nyo, Ginoo. Tatanggapin ko na. Pupunta na lang ako sa Liaodong. Paano magbayad? Ipadala sa bahay ni Zhang. Magpapadala ako ng tao na sasama sa iyo. Ngayon, kapaki-pakinabang talaga ang may kasamang eunuch. Natapos ng maganda ang usapan ngayong araw. Balang araw, magiging ninuno mo si Hawei. Dumating na si Liu Yu. Nan. Dalhin siya papasok. Dumating na ang bagay. Magaling ang batang ito. Makisama ka sa kanya sa hinaharap. Natatandaan ko po, pinsan. Task na hanapin ang matalinong tao, inilabas na. Mag-recruit ng 3 talento. Gantimpala sa talento. Isang beses na lucky draw. Galit ba sa akin ang sistemang to? Si Diane Wei at Su Huang pumasa naman, pero hindi bibilangin. Ipagpaliban na lang muna ang posisyon. Pumunta muna tayo sa pag-recruit. Kumuha ng ginto, dalhin sa bahay ni Zhang. Dapat ayusin din ang ugnayan sa pamilya Zhang. Pagbati, Panginoon. Kumusta na si tatay mo, tiyo? Ayos na po ang tatay ko, basta regular ang gamot at pahinga. Gongming. Dalhin mo ang pamilya mo, mauna ka na sa Bingsaw. Dumating doon, sumama kay Wenyuan sa pag-ensayo. Susunod lang ako, Panginoon. Ahahaha. Lumapit tayo at tingnan. Pakiusap, Ginoo, tulungan niyo kami. Ako na ang magligtas. Bakit hindi ka tumakbo? Relax ka lang, Ginoo. Bakit ako tatakbo? Paano kung hindi siya kalaban? Pag nanalo, ligtas ako. Pag natalo, hindi rin makakatakas. Suriin ang data ng taong ito. Lakas ni Chengyu 62, pamumuno 85, talino 73, panloob 88. Tunayan siyang malakas. Pero sa harap ng aking Panginoon, wala siya. Totoo ang layunin ko. Salamat sa tulong. Gusto mo bang bumisita sa Silangang County? Siyempre gusto ko. Ako si Liu Yu, gobernador ng Jiangdong, ikinagagalak kang makilala. Apelyido mo rin ba ay Liu? Descendant ka ba ni Gaozu? Ako ay apo ni Haring Yi ng Jiangdu. 15 henerasyon ng apo ni Gaozu. Pinapatawad ko, patawad. May posisyon ka ba, kapatid Cheng? Dati, isa lang akong ordinaryong tao. Handa ka bang sumama sa kin sa Liaodong, kapatid Cheng? Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng lungsod. Siyempre, gusto ko. Nagbibigay galang si Chenggi kay Panginoon. Ayos yan. Kailangan nating mag-inuman ngayon. Handang sumabay sa inuman, Panginoon. Handa akong ibenta ang ari-arian ng pamilya. Lilisanin ang buong pamilya papuntang Liaodong. Napakabuti mo, sir. Panginoon, may isang kaibigan ako. Magaling sa kabayot pana. Maaari mo siyang kunin sa iyong panig. Anong pangalan niya? Dali, sama ka sa inuman. Uminom ka ba? Kailangan ko ng bodyguard. Babalik sa Bingsaw at iinom ulit tayo, ayos. Napakagaling na general, wala na akong ibang hiling. Panginoon, hinahanap ka. Sige, pagkatapos madaliin ko, punta ka agad ako. Hindi pwede. Tinatawag ka na ni Panginoon, punta ka agad. Tara na. Panginoon, nagmamadali ako. Babalik ako mamaya. Hindi mo pinapunta? Hindi naman, sabi mo pag nagising siya, pumunta ka agad. Kahapon mo sinabi, sir, saan nakatira ang kaibigan mo? Anong kaibigan? Sabi mo, di ba? Magaling sa kabayo at pana. Kayang lumaban. Oh. Panginoon, totoo po ito. Kaibigan ko, ang pangalan ay Eugene, tagayangping Kingdom. Kung interesado ang Panginoon, susulatan ko siya, ganito ang hanap natin. Kailangan kong pumunta mismo para pakiusapan siyang tulungan ang Panginoon. Sasama ako kay Panginoon.
Handang maglingkod kay Panginoon. Congratulations, host. Recruitment ni Eugene, task progress 2 sa 3. Bumalik kayo ni Eugene sa bingsu muna. Pupunta muna ako ng Kiauzhou. May dumating sa labas, nagpakilalang gobernador ng Liaodong. Pangalawang kapatid, kilala mo ba itong Liu? Kapatid, hindi ko siya kilala. Ang taong ito. Bisita siya, alika muna. Halika't salubungin natin siya. Hindi namin alam na dadating ka, mahalagang bisita. Pasensya na at hindi namin nasalubong. Huwag nang mag-alala, Ginoo. Ako si Liu Yu, apo ni Gaozu, walang pangalan. Inaanyayahan ko kayong pumunta ng Liaodong at maglingkod. Aba, apo ka ni Gaozu. Patawad maari. Importanteng bagay to. Pakiusap, bigyan kami ng oras mag-usap. Anong masasabi mo, kapatid? Kayo na bahala, kuya. Handa na kaming sumama sa Liaodong. Hahaha, 2 na kayong tutulong sa akin. Parang napalakas pa ako. Congratulations, natapos ang task na hanapin ang matalinong tao. Gantimpala, 1 draw. Simulan ang talento draw. Congrats, nakuha mo ang tingway. Lakas 75, pamumuno 70, talino 70, panloob 70. Kasanayan, Ancient Seal, Life Extension. Backstory, tagal ng pamilya na tagasilbi. Ngayon nasa Bingsu Camp. Ang magkapatid Naksu ang bilis kumilos ah. Kailangan ko na ring umalis. Ang init pala dito sa Nanyang. Si Huangzhong ngayon, ordinaryong sundalo pa lang. Ang hirap hanapin siya. Bakit di pa natatagpuan si Huangzhong? Taasan ang reward. 1,000 gintong gantimpala para sa patunay kay Huangzhong. Opo. Tara, tingnan natin dyan. Yeah. Dakpin ang taong ito. Iregalo kay kuya. Miss, tumakbo ka na. Hahaha. Walang kwenta. Sinira ng magnanakaw ang aming tahanan. Salamat sa pagtatanggol ko, General. Handa akong maging alipin. Pwede akong maging concubine. Susunod ako sa inyo. Gobernador ng Liaodong, Liu Yu. Anong pangalan ng dalaga? Ako si Zhao Han. Bakit hinahanap ng Panginoon ang isang Huang? Isa siyang matapang na mandirigma. Mas magaling ba ako kaysa sa kanya? Halos magkapantay lang kayo. Kapag nakita, kailangang maglaban. Alam niya kung nasaan si Huangzhong. Kailangan kayong magkita bago magsabi. Ako si Huang San, sumasaludo po. Bakit po ninyo hinahanap si Huangzhong? Walang galang. Walang kaso, hindi dapat ikalat ang dahilan. Ang ninuno ko ay nagpakita sa panaginip sa Nanyang. Si Huangzhong ay matapang at matalino. Inutusan akong kunin siya. Totoo pala ito. Patawad, Gobernador. Ako po ay nakatatandang pinsan ni Huangzhong. Nais ko lang magtanong. Takot lang ako baka magkamali si Huangzhong at maparusahan siya ng inyong kataasan. Patawarin po ninyo kung ganun. Ayos lang, likas lang sa tao yan. May posisyon ba si Huangzhong ngayon? Ginoo, heto ang sagot ko. May tungkulin siya. Tinatawag siyang, ano nga ulit ang tawag sa kanya? Naglilingkod ba siya sa hukbo? Namamahala siya ng 10 tao. Ibig sabihin siya ang leader ng 10. Madilim na ngayon. Bukas ng umaga, sasamahan ko po kayong hanapin si Huangzhong. Gaano po kalayo ang bahay ni Huangzhong mula dito? Mga 1 oras po siguro. Mas mabuti nang magmadali tayo. Umalis na tayo ngayon. Totoo ba ang gantimpala na pinangako nyo? Siyempre. Han Sheng. Kapatid, bakit ka may oras dumalaw? Sino po itong mga kasama ninyo? Han Sheng, panahon mo na para umangat sa buhay. Ito si Liu Yu, gobernador ng Liaodong. Dito talaga pumunta para hanapin ka. Paki-explain mo muna, kapatid. Napakatigas ng ulo mo. Papayagan mo bang ang mga bisita ay maghintay sa labas? Paumanhin sa kaba. Tuloy po kayo sa aming maliit na tahanan. Pasensya na po at hindi magarbo ang aming bahay. Walang anuman. Pasensya na sa di pagpaalam. Kami po ang nagkamali. Naghahanap ng info tungkol kay Huangzhong. Eksperto sa espada, mabilis at matibay. May napakalakas na sandata, Qifeng Chaoyang na espada. Maraming salamat sa tiwala, Ginoo. Hindi ko po kayang tanggapin, patawad. Han Sheng, bakit ka ganyan, hindi ka nag-iisip? Si Gobernadori gustong-gusto kang kunin. Lumaki ako dito sa Nanyang. Sanay dito ang aking pamilya. Kung agad akong lilipat, malamang ayaw nila.
Kaya napilitan akong tumanggi. Dahil sa'yo, ipinagpaliban ng Panginoon ang trabaho niya. Nagtiis sa init ng 10 araw. Nag-alok pa ng malaking gantimpala. Pero tumatanggi ka pa rin. Kung di lang dahil sa panaginip ng ninuno, hindi ka nahahanap ng Panginoon. Manatili ka na lang dito sa nanyang bilang instruktor. Bahala ka na, tayo na. Patawad sa abala. Hanggang sa muli, paalam. Sandali po, Ginoo. Nagkamali po ako. Kung di lang sa paalala ng kapatid ko. Halos nasayang ang sinseridad ninyo. Simula ngayon kung saan ang bandila ng Panginoon. Doon ako lalaban. Natapos ang misyon. Heto na po ang iyong gantimpala, Euros, hindi kailangan. Kapatid, huwag mong tanggapin. Haha. Noong unang panahon, nilalaan ang ginto para sa kabayo. Ngayon, nakuha ko si Hansheng sa halagang ginto. Nag-abala pa si Panginoon. Maghanda ka na, bukas sasama ka sa akin. Napakalaking utang na loob kay Panginoon. Kahit mamatay, di ko kayang tapatan. Tatay Maam, nakatira ba dito si Taishi si Ozzy? Siya ba ang hinahanap ninyo? Dito siya. Nakatira siya sa dulo ng baryo. Dumiretso ka lang, makikita mo siya. Taishi Z, nasa bahay ka ba? Buksan mo ang pinto. Mukhang importante ang mga bisita. Ano po ang kailangan ninyo sa akin? Ako si Liu Yu, gobernador ng Liaodong. Matagal na kitang naririnig, Z. Nais kitang gawing leader ng distrito. Samahan mo kami sa Liaodong. Mahalagang bagay ito. Kailangan ko munang magpaalam kay Mama. Pakiusap, maghintay muna kayo. Gusto ni General na sumama ako sa hukbo. Pero nag-aalala ako sa kalusugan mo. Marunong ka kasi sa laban. Dapat lang maglingkod kayong bayan. Pero nag-aalala talaga ako sa iyo. Isang anak ng emperador pa mismo ang nag-imbita. Malaking karangalan ito. Sumama ka lang sa kanya. Salamat po sa kabutihan niyo, Ginoo. Handa po akong maglingkod. Ako po si Taishisi, bumabati sa Panginoon. Ziggy, mag-empak ka na. Aalis tayo ngayon. Walang laman ang bahay. Wala namang importanteng dadalhin. Konting damit lang ang kailangan. Matagal ko nang di nakita si Annie. Gusto ko siyang makita. Simula ngayon, mag-ipon ng supply. Mag-recruit ng mga sundalo at bumili ng kabayo. Magsimula na tayo papuntang Liaodong. 56 hahaha. Nakakolekta na po ng mahigit 2,000 sundalo si Panginoon. Simulan na ang raffle. Handa na lahat. Ayusin muna lahat sa Liaodong. Tapos saka isipin ang kasal ng pamilya Zen. Ginoong Liu, malamig sa Liaodong. Kulang pa sa sundalo. Kung kailangan niyo ng tulong, handa akong tumulong, ako si Zhang. Ang pera lang, medyo problema. Haha, nagbibiro ka lang, kapatid Zhang. Medyo liblib sa Liaodong. Pero ang ganda ng tanawin. Inuman tayo. Salamat sa pag-aalala, General. Anong plano ang maitutulong mo sa akin? Sa tingin ko, mas mabuti kung pumili ka pa ng ilang sundalo mula sa aking tropa. Dalhin sila papuntang Liaodong kapag magsimula ka na. Paano naman yan? Di ba magiging mahirap yan para sa General? Hahaha, isa lang naman tayo. Huwag na tayong mag-usap bilang magkaibang kampo. Ilan ang maibibigay mong sundalo, General? Pinakamataas, 500. Kung mas marami, di ko mapaliwanag sa gobernador. Pumili ka na lang ng sarili mong tao. May sistema naman, siguradong may makukuha ako. Isa, dalawa. Nag-check, sandali lang. Kahit may sistema, sa dami nito, mahirap makahanap ng malakas na mandirigma. Tama na siguro. Paalis na papuntang Liaodong. Maghanap agad ng bakanting lupa para magtayo ng bahay. Ayusin ang pamilya. Ang gusali ng gobernador sobrang luma na. Ay naku, pasensya, tila hindi ko nakita agad. Naway patawarin niyo ako, gobernador. Ako si Lihu, kasulukuyang pinuno ng Liaodong. Umalis na ang mga dating opisyal. Ako na lang ang natira. Pagkatapos ng turnover, uuwi na ako para magretiro. 30 anyos pa lang, magretiro na. Tiyak may problema ang taong ito. Governor, ito na ang aking resignation. Huwag magmadali. Dalhin mo ako sa kampo ng sundalo, saka ka na lang umalis ng lungsod. Halika, sumunod ka. Tingnan natin ang sundalo dito.
Ako ang bagong gobernador ng Liaodong. Nasaan si Tianyu? Nasa loob ang general. Hanapin mo na lang siya. Halata, nabigo ang mga dating gobernador sa kanilang sundalo. Simula ngayon siguraduhin nating busog at maayos ang mga sundalo. General, siya ang bagong gobernador. Pagbati, mag-ingat ka sa pananalita. May 1,0,0,0,0 sundalo ang Liaodong noon. Ngayon, di kompleto ang sistema. Kulangan sa tao. Kailangan mong solusyonan ito, Governor. Aalis na ako. General, bawal kang umalis. Kung umalis ka, sino magdidirekta sa amin sa labanan? Balik kayong lahat sa training. Matindi ang reputasyon mo sa army. Handa akong magbigay ng malaking gantimpala kung magpapatuloy ka dito. Si Governor Xin hindi sumunod sa tradisyon. Makipaglaban ka sa akin. Kung manalo ka, makukuha mo ang 100 ginto. Kapag natalo ka, magtrabaho ka dito. Sige, tara na. Makatagal ka ba ng ilang hakbang? 3 hakbang. Ikaw muna ang magsimula. Suko na ako, tinanggap ko ang aking pagkatalo. Manatili ka na lang dito, magtrabaho. Handa akong maglingkod sa iyo ng buong puso. Mukhang nagsisinungaling si Liho. Bilisan at dakpin siya. Sinabi ni Liho na iparating sa akin. Utos sa buong army para palitan at maghanda. Patawarin niyo ako, hindi na ako ulit gagawa ng mali. Suriin lahat ng ari-arian. Parusahan ng mahigpit sa harapan ng lahat. Tapos na ang maluwag na buhay. Sumunod na lang sa Governor Liu at mag-practice. Hindi. Iniwan ng dating gobernador ang magulong mga bagay. Mahirap linisin. Mas mabuti pa ipasa na kay Cheng Yuan. Pwede akong pumunta sa Zhuzhou muli. Mag-ipon pa ako ng talento. Kayong 3 bahala na sa Liaodong. Alam mo ba kung nasaan ang Bachanizhang? Ikaw ba si Zhang Fei? Ako nga si Zhang Fei. Ikaw ba si Governor Liu Yu ng Liaodong? Uy, kayo pala ang gobernador. Mangyaring magsalita sa inyong tahanan. Pasensya na sa abala. Tunay kang 5-teacher general. Ang skills mo talagang kakaiba. Haha, kailangan mo ba ng pera at pagkain, Governor? Mukhang swak tayo, Governor. Sa akin mo ilagay ang request. Hindi para sa pera at pagkain. Kilalang kilala ka bilang marangal at matapang. Hindi ka dapat magtago lang sa isang lugar. Dumating ako para kuhanin ka. Nagkagulo ang uhuan sa Yusaw. Inaanyayahan kita na makipagyera. Para bigyan ng katahimikan ang mga tao. Ano ang iyong sagot? Si Zhang ang nagsabi. Sasama ako sa iyo. Maglilingkod ng may katapatan. Mas lalo tayong magiging malakas. Nasis recruiting si Zhang Fei. Punta tayo sa pamilya Zen. Hindi ko alam kung iniisip pa ni Zen yan ang kasal. Nagpakita si Zen yan sa gobernador. Bumabati sa gobernador. Anong ginagawa mo, Chen? Bakit ka magpakalayo, kuya? Hindi pwedeng iwan ang tradisyon. Ikaw ay isang kilala at mataas na pinuno. Ako ay isang ordinaryong negosyante. Hindi dapat lumampas sa hangganan. Zonggran, huwag ganyan. Tumulong ka sa akin noon habang nag-recruit ako. Hindi mo dapat baliwalain ngayon. Jiang, salamat sa intensyon mo. Kontento na ako. Ikaw ang nagligtas sa akin. Malaki ang utang na loob ng pamilya Zen sa iyo. Dapat pakasalan mo ang anak ng pamilya. Yun ang matalinong desisyon. Naiintindihan ko ang layunin mo, kuya. Kahit maging second wife, hindi ko hahayaang magdusa ang iyong kapatid. Ayos, hintayin lang ang swerte ng araw. Pakiusap pumili ng araw, kuya. Hahaha, nakahanda na ang inuman. Ngayong gabi magpakalasing tayo. Ang dowry ng pamilya Zen ay talagang mayaman. Dahil sa perang ito, walang alalahanin ang army ng Liaodong. Hindi pa huli ang oras, asawa ko. Magpahinga na tayo, okay, ilang araw pa. Ikakasal muli si Liu Yu kay Zauhan. Enjoy niya ang maligayang buhay. Simulan ang triple draw lottery. Congrats, nakuha mo ang Bisevgi, Liao Yuan Fire at 2 elite talent cards. Ang kabayo na ito para kay Hansheng. Salamat sa malaking pabor, Chief. 2 talent cards pa.
Siguro pwedeng gumawa ng grupo tulad ng Jinwei para mag-handle ng secret tasks. Simula ngayon, nahati kayo sa dalawang grupo. Kung Yuan pinuno ng Night Patrol, 500 tauhan. Bing pinuno ng Jinwei, 300. Hindi dapat ipaalam ito. Opo. Bago magtag-init, dapat walang takas ang uhuan. Alam ang lahat ng nangyayari sa Liaodong. Hindi ko bibigyan ang chief. Ngayon, ang pinakamalaking problema sa Liaodong ay kulang sa tao. May sapat akong pagkain ngayon. Pwede mag-recruit ng refugees. Nag-recruit ng 120,000 refugees. Unti-unting gumaganda ang Liaodong. Hindi pa matagal ang panahanan ang Xiangding. Ang Jixian ang lugar ng tunay na kapangyarihan. Chief, nakumpleto na ang Night Patrol at Jinwei groups. Araw-araw lalong gumagaling ang dalawang grupo. Magandang ginawa, painumin ng masarap na alak ang mga tauhan. Hindi ako magaling sa pagpili at training ng tao. Sila na ang bahala, tama yan. Simulan ang draw. Congrats, nakuha mo ang divine weapon, Zangba Snake Spear. Noon, kabayo ni Huangzong. Ngayon, sibat ni Zhang Fei. May sikreto siguro ang sistema. Kunin mo ang sibat at umalis na. Talagang para sa'yo iyan. Ang itsura mo, nakakatuwa. Hihi, salamat Chief. Aalis na ako, hahaha. Chief, napakabilis nito. Paki-review. Si Shija gustong alisin ako. May daan paakyat sa langit, ayaw mong gamitin. Sa impyerno ka papunta ng kusa. Ayos, mahusay. Sabihin sa mga tauhan na magbantay. Opo, Chief. Paalam. Nag-aalala pa ako sa kita. Di ba extra income ito? Hindi pinapahalagahan ni Liu Yu. Makipag-alyansa sa bandido para tabusin siya. Palitan ng masunod na governor. Diretso na lang sa gobernador's house. Bakit magtagal-tagal pa? Ni-recruit ni Liu Yu ang refugees, so live. Ang pagsasanay ng sundalo ngayon ay hindi kayang ikumpara sa mga dating gobernador. Huwag mag-away. Si Liu Yu ang tunay na banta. Kailangang alisin siya agad. Nan. Mas mabuti pang gamitin ang pagkakataon para mag-ensayo ng hukbo. Magpadala ng 2 unit ng sundalo sa lungsod para sugpuin ang mga tulisan. Tama si Zongde. Linisin ang mga tulisan pagkatapos ng labanan. Makakapagsanay pa ng sundalo at maaalis pa ang problema sa mga tulisan. Utusan sina Huangzong, Su Huang at Eugene na pumasok sa lungsod ng magkakahiwalay. Kakayahan sa pana ni Huangzong ay kayang takutin ang kalaban. Susundin ko ang utos. Handa na ba ang mga tao ni Lear? Handa na ang 800 sundalo. Lahat ng gamit ni Mabao ay okay na. Dalhin ang mga tulisan sa lungsod. Magtulungan mula sa loob at labas. Tandaan, lahat ng kasalanan isisi sa mga tulisan. Tayo lang ang mga bayani na pumuksa ng rebelyon. Ang gurong ito talaga'y matalino. May mahigit 1,000 pribadong sundalo ang pamilya Sun. Kasama ang mga tulisan, nasa 6,000 ang puwersa. Sakto para sanayin ang mga bagong sundalo. Saan mo nakita ang taong magaling na iyon? Mapagkakatiwalaan ba siya? Nga, madilim at hindi makita. Huwag mo nang alalahanin yan. Ayaw niyang sabihin ang detalye. Okay, sina Lear at ang dalawa pa ay nasa labas na ng lungsod. Nasa labas silang lahat. Halos kalahating oras na silang naghihintay. Pag di pa sumugod, tiyak na mamamanhid na sila sa lamig. Ihanda ang mga tao. Mamaya, sumama kayo sa akin sa pagpatay ng tulisan. Pagkatapos ng labanan, iyan, gobernador, huwag niyo akong unahan. Kung sino mangunahan, galit ako. Magpahinga muna kayo. Babalik agad si Kui. Kuya, anong ginagawa ng mga taong yan sa loob? Bakit hindi pa nila tayo pinagbubuksan? Nga, kuya, baka nakalimutan na nila tayo. Maghintay pa tayo ng 15 minuto. Pag hindi binuksan ang pinto, babalik na lang tayo sa bundok. Ayoko na, tama na. Kung ayaw niyong mabutas sa pana, huwag kayong maingay. 50 kada grupo. Umupo at lakad dito. Kung gusto niyong tumakas, subukan niyo. Tingnan natin kung mas mabilis ang mga paa niyo kaysa espada ko. Dalhin sila. Kuya Tingwei, bakit di pa gumalaw ang mga duwag na yan? Mamaya hindi na tayo makakilos. Huwag mag-alala, malapit na. Sama kayo sa akin, sugpuin natin ang mga tulisan.
Oras ng gabi. Mga pinuno, ano bang plano nyo? Lantad na ang plano. Sumunod kayo sa akin, lalabas tayo. Nagplano sina Sunway at iba pa na mag-alsa. Walang kapatawaran ang kasalanan. Pero maawain at mabait ang ating gobernador. Nag-utos siyang tigilan ang mga pinuno ng kaguluhan. Bitaw na sa sandata at sumuko na kayo. Napahiya ako sa aking mga ninuno. Soon lang. Nagpapakamatay ka ba? Hindi ganun kadali. Imbestigahan at kumpiskahin ang ari-arian ng pamilya Kui. Lahat ng miyembro ng Kui, walang patawad, lahat ng katulong gawing alipin patayin. Karamihan sa mga kababaihan ng pamilya Son ay pinili na ni Cheng Yu. Isa lang akong ordinaryong tao. Hindi ko inaasahan na lahat ng nasasakupan ko ay maging perpekto. Basta't hindi nila maapektuhan ang mahalagang gawain. Hayaan mo na sila. Si Wei Wu di rin ay may kakaibang hilig. Pero kahit ganoon, nakayanang sakupin ang mundo. Ibigay ang mga ito sa mga mamamayan. Ngayong malamig na taglamig, tahimik ang mga uhuan. Kaunti na lang ang gawain. Nag-enjoy si Liu ng bakasyon. Ang dalawang asawa ng amo ay parehong buntis. Paglingkuran silang mabuti, mabilisan, tawagin ang doktor. Parehong nagpapahinga ang dalawang asawa. Sobrang nakakainip. Hay! System, paspin ng gulong. Congrats, nanalo ka. Walang totoong halaga itong bagay. Inirerekomenda ko na gawing regalo na lang ito. Bukod sa araw-araw na pangangailangan, kailangan din may doktor sa kampo. Maghanap na lang ako mamaya. Ang mga gawain sa Liaodong kay Chenggi at Yanina. Ako naman, hahanap ng magaling na doktor. Ang gobernador ng Liaodong, si Liu Yu, ay nais makipagkita kay Dr. Zhang. Hindi ko alam na darating si Gobernador Liu. Patawad at hindi kita nasalubong ng maayos. May karamdaman ba ang mahal mong asawa? Bakit, hindi ba pwedeng ako ang may sakit? Malakas ka pa sa baka, Gobernador. Hindi ka magkakasakit. Uminom po kayo ng tsaa. Maraming may sakit sa Liaodong. Walang mahusay na doktor. Sana matulungan mo ako. Matanda na ako at mahina na. Pero ang alagad kong si Zhang Ji kasing galing ko sa medisina. Pwede ko siyang isama sa'yo papuntang Liaodong. Mataas pala ang medical stats ni Zhang Zujing. Guro. Siya po si Gobernador Liu Yu ng Liaodong. Liu Zhang, magpakilala ka sa bisita. Magalang, Gobernador Liu. Hindi mo kailangan maging formal. Ang gamutin at iligtas ang tao ay tungkulin naming mga doktor. Pero hindi pa ako bihasa. Kung bigla akong sumama, baka hindi ko kayanin. Wala na akong maituturo pa sa'yo. Ang kulang mo ay karanasan sa paggagamot. Ang aral sa libro ay hindi sapat. Dapat mo itong maranasan mismo. Tama ang iyong obserbasyon, Gobernador Liu. Saludo ako sa'yo, matanda na ako. Napuri mo naman ako sobra. Sumama ka kay Gobernador Liu sa Liaodong. Puro benepisyo to, walang talo. Gusto ko pa sanang mag-aral kahit saglit. Bihira ang ganitong pagkakataon. Inaalaala mo ang mamamayan, Gobernador. Kailangan mong lumabas ng tahanan. Sa lupit ng panahon sa Liaodong, marami ang nangangailangan ng gamutan. Tama ka, guro. Pupunta akong Liaodong. Ganyan ang gusto ko. Papangalanan ko ang guro ko ng may dignidad. Isang liham panuluyan. Ipapadala ko ito sa pamilya mo. Salamat po, sana maging maayos ang inyong lakad. Ipadala ang mga tauhan para samahan si Zhang Zongjing papunta muna. Kung makuha ko si Huatuo, siguradong ikot ang ulo ni Cao Cao. May anak akong matalik na kaibigan, si Ganmei, 16 na taong gulang pa lang, napakaganda at mahinhin. Simpleng pinagmulan, mahinahang kita ng pamilya, bale may problema ba yun kay Zhang? Ganmei pala, pasensya na, masyado akong prangka. Plano ko sanang gawing kinakasama siya. Mukhang hindi nagtagumpay. Hindi tama yan. Iniisip ko lang anong klaseng babae ang mapupuri mo, huwag kang mag-alala. Kung ganoon, pupunta muna ako sa Gan family. Ganyan ang sitwasyon ng gobernador. Ano ang desisyon nyo? Handang ilipat ang buong pamilya sa Liaodong. I-check ang data ni Ganmei. May kakaibang charm si Ganmei Euros, 74 points. Mukhang isa na namang napakagandang babae, pero parang si Madam Gan ang ina talaga ni Ado.
Walang pakialam, kung wala siya, may iba rin kay Liu Bei. Mag-recruit pa din ako ng mga general. Sa Nanyang, pwede ko pang makuha si Wenping. Basta't hindi siya nakita, pwede pa. Pero mahirap hanapin. Iutos na hanapin si Wenping sa loob ng Nanyang. Opo. Ding! Side quest released. Mission, mag-recruit ng 3 talento. Time limit, 2 buwan. Hay, ni si Wenping hindi ko pa nahanap. Paano ko matatapos to agad? Hay, 5 araw na ang nakalipas. Bakit walang balita sa mga opisyal? May oras ang misyon. Hindi pwedeng tumambay lang sa Nanyang. Pumunta tayo sa Xiliang. Madaming magaling na makukuha sa Xiliang. Pwede si Machao at Pangde, pero hindi pinapayagan ni Mateng. Si Machao at si Liru, hindi pwedeng kunin dahil sa utos. Pwede subukan si Pangde, Huayong, Suyu at si Jiaxu. Pumunta sa Huainan. Bro Songye, sabi ko sa'yong may nakaaway ka eh. Buti na lang mabilis ako sa balita. Naitago kita agad. Hinahanap ka na nga ng buong Nanyang kung saan-saan. Salamat at natulungan mo ako. Pero hindi ko maalala kung saan ako nagkamali. O, tignan mo, tumatangi ka pa. Tara, silipin natin. Mukhang magaling din ang taong ito. Lakas ng palo niya. Ano kayang galit o ganti yun? Baka nahuli sa lihim na relasyon eh, hehe. Lahat ng bawal, binabanggit mo talaga. Check data ng taong to. Galing. Ako ang gobernador ng Liaodong, Liu Yu. Napansin kong matapang ka. Gusto mo bang sumama sa akin bilang opisyal sa Liaodong? Salamat sa alok mo, Ginoo. Pero hindi pa ako bihasa sa martial arts. Hindi ko pa kaya ang mabigat na trabaho ngayon. Alam mo ba saan nakatira si Jiaxu? Nasa bahay ba si Jia Wenzhong? Ako si Liu Yu ng Liaodong, bumisita ako. Malayo pa ang nilakbay mo, kagalang-galang na bisita. Pasensya na, hindi kita nasalubong. Walang anuman, mag-usap tayo sa loob ng bahay. Pasok po kayo, medyo simple ang bahay ko. Pasensya na sa simple kong tahanan. Ang mahalaga ay nakilala ko ang matalinong tulad mo. Walang problema kahit maliit ang bahay. Ano po ang sadya mo dito, Gobernador Liu? Kung sasabihin ko bang para lang sa iyo ako pumunta, maniniwala ka ba? Naniniwala ako. Bakit? Wala naman akong yaman o ari-arian. Wala kang ibang pakay kundi ako. Bakit? Kamakailan lang, sa panaginip ko, sinabi ng mga ninuno ko na si Jiaxu mula Xiliang ay may pambihirang galing. Sinabi nilang kailangang dalhin kita sa tabi ko para ako makalapit at matuto sa'yo. Handa ka bang sumama sa akin papuntang Liaodong? Igalang kitang parang guro. I'll check ang data ng armor. Ang taas ng stats, kailangan makuha ang taong to. Sama ka sa akin sa Liaodong. Gagawin kitang chief advisor. Maraming salamat, Ginoo. Pero may inaalala ba si Sir? Pwede din sumama ang pamilya mo. Hindi na kailangan. Ha ha ha, kung ayaw nila, pipilitin ko pa din silang sumama. Bigyan ng konting oras para mag-isip si Jiaxu. Nag-aalangan pa siya. Sabi ng ninuno kung ayaw makipag-cooperate, patay na lang para walang abala. Nagpakilala si Jiaxu bilang tagapayo. Dahil sa'yo, gobernador, walang dapat ikabahala. Sigurado ang Liaodong sa pangangalaga mo. Mauna ka na sa Liaodong at maghanda. Bibigyan kita ng malaking bahay. Kilala mo ba si Pangde? Pinatay niya ang gobernador ng county. Bukas, papatayin ang bata. Alamin kung saan ang kulungan. Kaibigan, pakisabi kay Governor. Saglit lang, Ginoo. Nakiusap ang kaibigang si Fan. Basta't binayaran, palalayain. Yung napatay ay anak ng Governor. Si Pangde, barumbado iyon, 100 ginto bilang bayad. Dagdagan pa ng 100. Palayain siya. Salubungin sa gate ng kulungan. Iligal na anak, mamatay kung mamatay. May 3 legal na anak akong malalakas. Ang tunay na muling pagsilang ay walang kalungkutan.
Maraming salamat, tagapagligtas. Hindi ito lugar para mag-usap, sumama ka sa akin. Usap tayo habang kumakain. Gusto mo bang sumali sa hukbo ng Liaodong? Maglingkod ka para sa akin. Pagbati, Panginoon. Hinahanap ang datos ni Pangde. Lakas laban ni Pangde, 73. May dalang jagged flying sickle, o ang Biao Dragon na tumatago sa buto. May sariling mahiwagang sandata at kabayo si Pangde. Alam mo ba si Huaxiong? Hindi ko pa siya narinig. Sige, umuwi ka muna at maghanda. Kita tayo sa loob ng 5 araw. Nasaan ang bahay ni Likian? Sa malaking bahay sa silangan ng bayan, salamat. Liaodong Governor Liu, dumating ako para bisitahin si pinuno ng Li family. Paki-inform siya. Hinahanap ang datos ni Lidian. Lakas laban ni Lidian, 85. Command, 88. Talino, 75. Admin, 78. Malayo ang biyahe ng bisita. Para saan po ba ang inyong pagdating? Dahil sa inyong mga anak. Malawak at kakaunti ang tao sa Liaodong. Nandito ako para maghanap ng talento. Kakakasal lang ng anak ko. Solo na siya mula ngayon. Pwede ba siyang sumama muna sa inyo? Ayos lang, maraming salamat. Panginoon, si Dian ay nagtutoast para sa inyo. Tapos ko na ang misyon. Maganda ang gantimpala. Buksan ang 2 sabay na lottery draw. Congrats sa napanalunan mo, Kabayo, Ulong Sezhao. Kabayo, Beyuk Xiangfeng. Panandang pandagdag isa sa lakas laban. Simulan ang talent draw. Kijiguang, tanyag na general ng Ming Dynasty. Ayos, napakataas ng stats niya. Hahaha, salamat, Panginoon, ang kabayong ito ang galing. Sakto, dadaanan ko rin. Pupuntahan ko si Miban bago umuwi. Liwis na lang sa ibaba. Sige, sige. Nasa malaking bahay ang maze. Panginoon, ako ay bumalik. Hindi pa nakakauwi ang aming Panginoon. Lumabas siya, kalahating buwan na siyang wala. Sige, salamat, babalik na lang ako ulit. Kahit di ko nakuha lahat. Pero ang mga nakuha ko ay talagang magagaling. Worth it na rin ang pagpunta ko. Balik na tayo sa Liaodong. Maghanda ng salu-salo. Iinggitahin ko ang mga opisyal. Hahaha, halina, ngayong gabi iinom tayo hanggang malasing lahat. Kijiguang. Panginoon, pinawin niyo na ang malas. Pamilya lang tayo dito. Huwag mo nang isipin yung mga formalidad. Kijiguang, naghanap ako ng kabayo para sa iyo, Saksiliang. Pagkatapos, kunin mo sa kwadra. Sa hinaharap, ang raft sa Liaodong, si Jiaxuan ang mamumuno. Magtatayo pa ng bagong kampo. Si Kijiguang ang magiging pinuno. Si Lidean ang Vice General. Salamat sa tulong, Panginoon. Malapit nang magbukas ang klinika. Walang anuman, Ginoo. Malakas at malusog si Panginoon. Iyan ay pambihirang katawan sa mundo. Talaga namang maganda ang katawan na binigay ng sistem. May mga lumang sugat at lihim na sakit. Pero hindi naman grabe lahat. Salamat, Ginoo. May balita ba sa uhuan kamakailan? Panginoon, heto ang ulat. Walang kakaibang galaw. Sapat ang supply ng pagkain ng uhuan para sa taglamig. Kumusta ang mga pamilyang makapangyarihan? Panginoon, ito ang ulat. Natatakot na ang mga pamilyang iyon sa inyo. Tahimik lang sila ngayon. Kumusta ang paghahanap sa tao? May nahanap ng isa. Isa siyang panday. Sanay siya sa paggawa ng bakal. Narito si Gutai. Ako ang tagapamahala ng Liaodong, dumating para bumisita. Ay, patawad, di ko kayo nasalubong. Pumasok po kayo lahat. Panginoon, magulo ang bahay namin. Umupo na lang kayo kahit saan. Huwag kayong mahiyang maging relax, parang dati lang ako. Ano nang kinalakihan mo, ganun din ngayon. Narinig kong mahilig ka sa magandang bakal. May dala akong ilang piraso ngayon. Tingnan mo nga. Ang ganda pala ng bakal na ito. Ah, hematite ito. Bakit may cloud iron pa? Imbak ng mga matatanda, talagang napabilib mo ako.
Maliit lang ang mga bakal na to, malalaki nasa bodega pa. Marami pang ganitong bakal si sir. Ito pa lang yan. Marami pa sa bodega. Kami ng mga tao ko, hindi marunong pumili. Halos maalikabok na. Sayang talaga, sobrang sayang. Gusto mo bang ikaw ang mag-asikaso ng mga bakal ko? Gawing sandata. Gusto ko. Ayos. Ikaw na bahala sa mga bakal dito sa Liaodong. Susunod ako sa utos mo, boss. Simulan ang raffle. 2 beses agad. Congrats, nanalo ka ng Giselvi King Song Trading the Snow. Isang boat ng Dragon Muscle Tiger Fierce Pills. Bakit puro ganito na lang nakuha ko lately? Susunod, ayusin na natin ang problema ng mga bandido sa Liaodong. Ngayon, sugpuin natin ang mga mountain bandit ng Great Fortress. Mag-ingat kayong lahat. Ako si Yang Zaisheng. Inutusan akong sugpuin ang mga bandido. Sumuko na kayo. Pinapatay tayo ng mga sundalo. Dalhin niyo ako, gusto kong makita kung gaano sila kalakas. Haha. Ikaw, aso ng mga opisyal. Ba't ka nandito? Sundalo bandido, di na kailangan ng rason. Mahirap kalaban yung commander, umatras muna. Huwag hayaang makatakas sila. Delikado, may ambush pa. Sino pa ang gustong lumaban? Matarik ang White Horse Mountain. Di magamit ang apoy sa udahe. Paano natin pababain ang mga magnanakaw? Ikaw bahala rito. Bilisan ang pag-alis, yes sir. Astig ka talaga, kuya. Halos mabaliw na sa pagmamadali ang mga sundalo. Ang galing ng plano mo, kuya. Ligtas tayo dito. Ha 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 ha. Medyo mahirap nang butasin ang White Horse Mountain. Sana safe si Lin Rui. Ngayong magpapanggap tayong bandido. Tulungan natin at pasukin ang kuta. Mag-ingat lahat. Tumigil kayo. Kung hindi, papa na kami. Mga kapatid, huwag kayong papana. Galing kami sa Wonyu Mountain. Ba't kayo nandito sa kuta namin? Kagabi nilusob ang kampo ng ilang sundalo. Patay na si Chief. Nakatakas lang kami dito. Patuloyin niyo kami, please. Hindi ko desisyon yan. Hihingi muna ako ng approval kay Chief. Reporting. May mga bagong dating mula Wonyu Mountain. Tanong ng sundalo kung papasukin. Ano yung ingay? Konti lang sila, papasukin na. Baka tayo tulungan makahikayat pa ng ibang bandido. Pwede tayong makipagsabayan sa pamahalaan. Dalhin ang mga tao sa kuta. Ay monitor ang mga sundalo sa ibaba ng bundok. Ilagay ang mga armas nila sa pintuan. Chief, si Lin Jintu, deputy ng Wonyu Mountain. Nagbabasyan kay Chief. Death. Tawagin mo na lang akong kuya simula ngayon. Nagkampo si Ling Rui dito ng 3 araw. Ngayon na ang tamang oras. Report. Report. Masama to. Nag-aklas ang Wonyu Mountain people. Patayin lahat ng rebelde. Ako si Lin Rui ng Liaodong Army. Dumarating na ang hukbo ng langit. Sumuko na agad. Si Son ang pinakamalakas sa mga sundalo. Patayin siya agad. Patayin. Sama-sama tayong lumaban. Natalo natin mahigit 1,000 bandido dito. Yung natira, ipinadala para magbungkal at gumawa ng pader. Susunod, pwede na nating kalabanin ang mga uhuan. Wala pa ring espiya sa uhuan. Pero alam na natin ang bilang nila. 4 na grupo ang uhuan. Supuyan ng Liaodong. Q Legion ng Liaoxi, sina Shanggu, Nanlu, Uyu. Uyan ng Beiping.
Si Kyuliju mismo ang namumuno. Ang laban na to. Ako mismo ang mangunguna sa pagsugod sa guhuan. Liu Yuling 3,500 sundalo laban kay Kyuliju. Kijigo ang 3,000 sundalo laban kay Nanlu. Zhang Liao 1,000 sundalo laban kay Supuyan. Su Huang 1,000 sundalo laban kay Huyan. Si ate, bahala sa kampo. Maestro, may plano ka ba? Handa na ang mabilis na cavalry ko. Magre-recon muna tayo. Pwede bang apoy? Nilinis ng kalaban ang damuhan. Maayos ang kampo nila. Nagkakatulungan sila. Di pwedeng apoy. Si Eugene, hawakan ang 3,000 sundalo sa base. Zai, Zongkang, sumama ka sa akin para mag-scout. Mukhang nahuli tayo. Bahala na, sugod na lang. Ganyan lang kayo kalakas, nagmamayabang pa. Zongkang, unahan tayo kung sino mas marami mapatay. Esan. Hahaha. Dadawang. Dumarating ang Han Army. Paano nangyari to? Ilang Han Army ang dumating? 3 euros nasira na ang Emperor. Nagpadala ng 30,000 sundalo para labanan ako. Anong galit mayroon sila sa akin? Tatlo lang. 3,000 lang. Nakakagulat. 3 lang pala. Niloloko mo ba ako? Nakakaasar. Tumahimik kayong lahat. Sino rito ang marunong magsalita? 3 Han Chinese sa labas ng kampo. Ang tapang nila, pinatay nila mahigit 100 nating kasama. Ang hina. Di mapatay ang 3. Nasaan si Tadan? Dakpin ang mga traidor. Hindi pa bumabalik si Prinsipe Tadan. Palabasin si Maolan para lumaban. Mamatay ka na. Impossible. Chief, natalo si Maulu. Walang silbi. Natalo ka agad ng ilang round. Sinugod magkatabi, biglang umatake. Sneak attack. Dasya. Ganyan lang. Lalaban pa ba? Boss, papasukin ba natin sila agad? Hindi na, panalo na tayo, umatras na lang. Pinatay na ang taga-Gujaihe. Umatras na ang Han General. Niloko lang ako. Kailan siya babalik? Babalik siya sa 3 araw. Ayos na. May ipapaabot ba sa akin? Kung wala, tapos na ang pulong. Si Liu Yu, governor ng Liaodong, humihingi ng permiso para labanan ang guhuan. Pinayagan si Liu Yu tapos na ang pulong. Si Liu Yu ay related pala sa Han. Oh. May connection siya sa akin. Si Liu Yu ay apo ng King of Yi, Jiangdu. ika-15 henerasyon mula kay Emperor Gaozu. Magka-level sila ni Emperor. Hahaha, Hongzong hahaha. Kapag natalo natin ang guhuan, gagawin ko siyang Marquis. Ang galing nyo, Emperor. Malaki ang casualty sa direct assault. Maestro, may diskarte ka ba? Mataas ang tubig ng ilog ngayon. Gumawa ng dam at sirain ito. Pwedeng lunurin ang 7 hukbo. Kailangan ng 3 araw para check ang tubig. Sundin natin siya. Mahina ang night vision ng guhuan. Bandang alas 12 ngayong gabi. 500 elite cavalry pumasok ng tahimik. Takpan ang ulo, sumugod tayo. Diretsong sugod sa kampo ng hari. Ako ang mauna, Nanlu. 3 araw, birthday na niya. Lahat bawal uminom o mag-party. Mahina ang bantay. Swerte natin. Gas at damong dagat pagsamahin. Kapag may hangin mula timog kanluran, simulan ang fire attack. Balutin ng oily cloth ang damong dagat, ihagi sa kampo. Palakasin ng hangin ang apoy. Masusunog lahat ng supplies. Dami ng oil ready na. Utusan ng mga sundalo na magbalat ng kahoy at balutin sa oily cloth. Bigyan natin sila ng birthday na puro apoy. Dapat deboto ang oily cloth. Dapat sunog ng 30 minuto. Handa na ang lahat. Hintayin lang ang piyesta ng birthday. Biyanan, bilisan ang abante. Hi. Siksing ay talagang mandirigma.
Ang mga batang huhuan ay madaling talunin. Ipadala ang utos ng hukbo. Buong hukbo handa na lumaban. Huwag hayaang makapasok ang kalaban. Aroganteng tao. Tingnan mo, pupugutan ko kayo. Yatsan. Ang espada ni Zhang Wenda ay mas matalim kaysa sa aking sibat. Ako si Zhang Wenyuan ng Giant Man. Ha! Ye! Hindi naman espesyal. Harangan sila. Saan ka tumatakbo, Ginoo? Sa labang ito, 6 na po ang sugatan o patay. May 100 na bahagyang sugatan. Nakuha ang 2,200 kabayo. May halos 1,000,000 na baka at tupa. Iulat ang gabi ng pagsalakay ni General Zhang Liao. Malaking tagumpay si Supu. Nagkawatak-watak ang unit ng yun. Maraming napatay at nakuha. Utos na magbigay gantimpala. Hintayin ang plano ng pagbaha matapos mapatupad. Ang Huan ay matatapos na. Magdala ng elite na sundalo at magkunwari bilang supply convoy. Paglabasin ang pangunahing puwersa ng uhuan. Ako naman ang direktang atake sa kampo ng kalaban. Dapat extra ingat ngayon. CJ, may makitang Han caravan na higit 30 kariton. Utos kay Mao Quanjin, dalhin ang sariling tropa at samahan ang karavan. Isama si Gaiteng, dapat tapusin agad. Panalo tayo dito. Malaking kita ngayon. Mga sundalo, sumugod kasama ko. Ang isda ay kumagat na. Barrel. Ayos lang ako. Medyo nahilo lang. Talagang malupit ang taong to. Hindi lang tao, pati kabayo binaril. Hindi marunong sumunod sa etiketa ng isang mandirigma. Tara, pagsama-samahin at patayin natin siya. Maghiwa-hiwalay lahat, hintayin siyang mapagod sa kaulit atake. Nakakainis na tusong kalaban. Nahuli na siya. Atakihin ang kampo. Sumama at lumaban sa kalaban. Ang hukbo ng Han ay umatake na. Hindi pa rin gising ang hayop na iyan. Mahal na hari, totoo ngang umatake na sila. Iutos na lumaban. Muling tawagin si Quan Jin. Meifang at Daigay na saan? Sila dalawa, wala pang balik mula sa pamimingwit. Pautangin muna si Meifang para pigilan sila. Hanapin agad silang dalawa. Ilan ang kalaban? Mga ilang daan tao. Pantay ang lakas militar. May plano na ang Han Army. Hindi maganda ang intensyon nila. Patay na si Meifang. Sumama kayo sa akin laban kay Uyan. Sugod. Haring Meifang ay pinugutan. Nakapasok na ang kalaban sa kampo. Ano yung huming? Siksiu. Mukhang tapos na rin sa panig mo. Tatlong lider na ang pinugutan ng Han General. Ang mahal na hari humigat iniwan ang hukbo. Ano, matindi nga pala ang kalaban. Ama, masyadong mabagsik ang kalaban. Huwag magpakakampante. Obligadong parusahan sila ng matindi. Prinsipe, tila umalis na ang Han troop na to. Gumamit ng utak. Wala namang paglalakwat sa ang Han Army na to. Bakit sila mag-aabala tapos biglang aalis? Patuloy pa ring maghanap, hindi mahanap ang mga tao. Huwag na kayong bumalik kung di nyo makita. Aalis na po ako.
Ano bang hanap ng Han Army na to? Lahat handa na, mahal na Panginoon. Hinihintay na lang lumabas ang uhuan. Aalis na ako. Akitin ang kalaban papasok. Kapag di na kaya, Panginoon. Agad na umatras. Ha 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 ha. Huwag mag-alala, sir. Hintayin mo na lang mawalis natin ang kalaban. Prinsipe, nahanap na ang Han Army. Ilan ang kasama mo, Zhao? Mga 2,000. Ihanda ang lahat ng sundalo. Sumama kayo sa akin, lalabas na tayo. Natagpuan na ba ang mga Han na iyon? Totoo nga. Ako mismo ang pupunta. Mga anak, tayo na, huliin natin ang mga kalaban. Maghahanda na ako ngayon. Buhay pa ba si Kyuliju, ang luma? Walang hiya talaga, walang kwentang tao. Kung walang kwenta, magbitiw ka na lang. Ibigay mo ang mga asawa mo. Patatawarin kita. Ha ha ha. Sobra ka na. Nasaan si Taptan? Ama, kalma lang. Mga anak, lumaban agad. Anunsyo ng misyon, tuldukan ang guhuan. Sakupin ang 4 na tribu ng guhuan. Bibigyan ng 30 araw. Aba, gumana na ang sistemang iyon. Ah, yung nangunguna, papaluin ko siya. Matapang ka ba? Laban tayo. Ang mga barbaro, nagsasalita pa ng ganyan. Malakas ang kalaban, umatras tayo agad. Saan ka pupunta? Mga anak, habulin, sunggaban ang taong yan. Malaking gantimpala sa makahuli. Maliit na tribo lang kayo, huwag magmayabang dito. Sino ba kayong mga walang kwenta? Ay, Salsal. Saan galing ang loko na to? Ihanda ang mga bowmen para tulungan ang atrasan. Naku po, umatras. Umatras agad. Tuloy ang pana. Salamat, sir, sa iyong tulong. Huwag na magpaligoy-ligoy. Umalis na tayo. Ako si Liu Yu, gobernador ng Liaodong. Ikaw ba'y kapatid ni Bokui? Ay, si Governor Liu pala. Matagal na kitang naririnig, hindi ko sinasadya. Paano niyo kami nahanap? Natulog ako sa gubat, nagising ako sa yabag ng kabayo. Tapos narinig ko ang sigawan ng mga uhuan. Di na nag-isip, sumama agad mga tao ko sa laban. Magandang puso yan. Pero sa susunod, magplano muna. Huwag basta-basta sumugod. Ama, makipot ang daan sa unahan. Baka may ambush. Tama na ang habol. Tumigil ka, ayoko ng lecture sa gyera. Bilis, dumaan lahat. Sugod. Wasakin ang depensa. Natagpuan na ni Lord ang mga shield. Sasama ka ba sa akin bumuo ng industriya? Talunan na akong general. Kamatayan lang ang kapalit. Hindi ako susuko. Kung gusto mong sumuko ako, labanan mo ulit ako. Pag natalo uli, anong gagawin? Pag natalo, susunod ng tuluyan. Pangako ng isang lalaki. Sana hindi ka bumaliktad. Hindi ka na makakaalis. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba kayo nagpapahalaga sa salita? Bakit binabawi ninyo? Mga dayuhan, akala nyo ba may salita kayo? Yuxiang, hindi na ako babalik. Huli na. Nawasak na ni Zhang Liao ang tribu ni Zhou Xianwang.
Kailangan nating kunin agad ang kampo ni Quliju. Patay na si Lord Katun. Nakakatakot ang water attack ng Han Army. Maawa na, bigyan ng daan para mabuhay. Napuksan na ang lahat ng bahagi ng guhuan. Si Kijigo ang nalang ang natitira. Ngayong gabi, kaarawan sa South Tower. Si Izzy, nanguna sa pagsunog sa kampo. Si Aide, pinamunuan ang alipin para sa silangang gubat. Bantayan ko ang South Gate. Ngayon, masaya ako, party sa shop. Walang uwing hindi lasing. Hahaha, delikado, nasusunog na. Nag-ingay pa sa birthday ng hari. Tingnan mo. Bakit ang laki ng apoy? Sunog sa ladder, nasiraan ka ba ng ulo? Lumaki na ang apoy. Magpadala ng tao para tumulong. Bakit mo ako pinuntahan, inutil ka? Sigurado ka bang kakalabanin mo ako? Tumakas na, leader. Nasusunog na ang kampo. Bilis ang apula, tawagin lahat ng tribu para tumulong. Mahal na hari, huli na. Umatras na agad tayo. Pag di pa tayo nag-evacuate, huli na. Umalis na ako. Paano na ang tribu, pagkain at mga hayop? Mag-ingat, tumabi na. Ilagak ang mga bangka. Tadhana na ang kalaban ko. Aalis ako muna. Sumakay ng kabayo at takasan ito. Ilaglag ang mga armas. Sumuko, hindi papatayin. Mas naging itim pa siya kaysa sa akin sa usok na yan. Hahaha. Hindi pa ako kontento. Ano bang sinasabi niya? Yung hindi nakalabas, sigurado nalunod sa apoy. Wala nang silbi magbantay dito. General, 5 sa atin ang malubha. Mahigit 30 minor injuries. Halos 1,000 uhuan ang sumuko. Nakakuha ng mahigit 3,000 kabayo. Halos 1-0, 0-0-0 baka at tupa. Magkampo bawat grupo. Magluto na tayo dito. Magpahinga muna isang araw dito. Bukas, balik Liaodong tayo. Opo. Wuhuan, tuluyang napawi. Mission tapos na. Gantimpala, general at elite na baraha. Mukhang natapos na rin ni Jiguang ang misyon. Simulan ang raffle. 2 agad, congrats sa host. Nakamit si Sulay, magaling na general ng Tang Dynasty. Buksan ang Elite Soldiers card. Nakuha, Ming Dynasty sa 3,000 elite squad. Lei Xiao, mga mandirigma. Pinamunuan ni Gao He. Ubos na ng buo ang guhuan. Napakagaling na tagumpay. Dapat pumunta sa palasyo para sa gantimpala. Natulungan ng mga tao sa Wuhan City, sobrang tuwa nila. Buti na lang magaling si Lord. Tagumpay na tagumpay tayo ngayon. Iaalay ko sa iyo ang basong ito. Hahaha, nabuo ang sanggol ng ginang bandang Mayo. Mahigit 6,000 sundalo ang sumuko. Mahigit 4,000 kabataan. Mahigit 30,000 mga babae, bata at matatanda. Mahigit 11,000 kabayo. Mahigit 80,000 baka at tupa. Maging maingat sa talaan. Pumili ng mga bagong sundalo bawat kampo. Itatag ang 3,000 elite squad. Si Zhang Liao ang magiging commander. Si Su Chong at Li Xiao ang deputy. Si Taishi si papalit kay Zhang Liao. Si Wei Xiu, lilipat sa Sheni Camp bilang deputy. Palawakin ang Kijingo ang group sa 2,000 tao. Ang dating guhuan ay maghanap ng sariling lugar. Gumawa ng bahay kubo. Mamigay ng rasyon at binhi. Lalaki, magbungkal ng lupa. Utos ng mahal na Lord, lahat ng mga bata, lahat papasok sa paaralan. Emperador, ito ang elixir mula kay Liu Yu. Napatunayang ligtas ang gamot. Hahaha, gantimpalaan si Liu Yunhao. Maayos ang pamamahala ni Liu Yu ng Liaodong. Nilinis ang guhuan, mahusay at may prinsipyo. Parehong bihasa sa talino't lakas.
Romo dahil sa tagumpay. Naging Guhuan Colonel, kasabay na gobernador ng Liaodong. Ginawaran ng noble title sa loob ng border. Talino ng emperador, Gob. Liu ng Liaodong, natanggap ang utos. Zhang, dapat ko talagang maging mabuting host. Ang uncle kong si Zhang, gusto kang makita. Nandito na si uncle, ang noble ng Guani. Papasukin agad. Pagpupugay, Panginoon. Hahaha. Ang talino ni Zhang Rang. Kaya pala magaling ang trabaho niya. Si Zhang ay batang matagumpay. Napakagusto ka ng mahal na hari. Sobrang papuri ni Lord. Kayo po ang aming ulirang modelo. Lord, ipinapatawag kayo ng hari ngayong hapon. Maligo at maghanda. Mag-ulat sa hari. Dumating na si Liu Guanyu. Pumasok ka na. Sumasaludo ako sa hari. Pumili ka ng maupuan. Tatapusin ko muna ang pagsusulat ko. Bakit nakatayo ka pa? Umupo ka, saka magsalita. Ayon sa ating kaugalian, ako pa rin ang kuya mong hari. Hindi ko kayang lumampas sa nararapat. Ikwento mo ang laban sa uhuan. May nahirapan ka ba? Salamat sa proteksyon ng maharli. Wala naman akong naging mabigat na problema. Hahaha, ay, marunong ka talagang magsalita. Ikwento mo ng detalyado. Matapang ang kabalyerya ng uhuan. Pero di nila alam may patibong ang hukbo natin. Nang sumugod ang mga kabalyero, ang mga sundalo natin ay nag-ambush agad. Malaki ang nagawa mong tagumpay. Ano ang gusto mong gantimpala? Ang desisyon ng hari ay sapat na. Di po ako mangangarap ng sobra. Sinabi kong sabihin mo, gusto ko po sana ang ginawa ninyong kaligrapiya. Hahaha, payag ako. Hahaha, narinig ko may anak na babae si Keyong. Matalino at mahusay siya, hindi matatalo sa talento. Pareho pala tayo ng interes, Jiang. Hahaha, aasikasuhin ko mismo para sa inyo. Si General He Jin ang in charge sa Imperial Guards. Si Yuan Huai kilala sa buong bansa. Makisama ka sa kanila sa hinaharap. Tinatawag ng hari si Grand Censor K. Ihahanap ko ng asawa ang anak mong babae at si Liu Yu. May pagtutol ka ba? Formal na alok ng kasal at pangalan. Aayusin ko na ang alok at petsa. Ako na rin ang sasagupa sa pagdiriwang. Hayaan si Jiang ang pumili. Salamat sa pagpapakasal, hari. Desisyon ng kanyang kamahalan. Tapos na ang kasal. Salamat sa pagpapala. Napapanahon itong malaking biyaya. Makakapagpahinga na rin ako. Salamat po, kuya. Salamat, Guanyu. Maalis na po ako. Nakuha na ang kayan. Di ko alam kung napares na si Xun Kai. Dumating na si Mengde. Ano ang masasabi kay Guanyu Liu? Hindi ko siya kilala. Paano naman ako magkukomento? Huli sa lahi ni Gaozu. Huwag na nating pag-usapan. Kung gusto mo siyang makilala, ayain mo siya dito sa pagkakataon. Sino ka? Ang ingay mo. Ang tagal ko nang walang nakakasalubong. Katulad mong di marunong tumingin. Sagot na kita, Kiwi. Ayos lang. Akala mo ba kailangan ko talaga ng pang-inom mo? Tama na, wag na. Ako ang tatay ni Wang Xiaoxia. Sino tatay mo? Sigurado akong matikman mo to ngayon. Anong hinihintay mo pa? Bugbugan. Dalawa ang pagpipilian mo. Una, pahabol bugbog pa ulit. Tapos na. Pangalawa na lang, ayos. Galang ko ang tapang mo. Bugbog hanggang mapagod. Aamin na akong may mali ako. Patawarin niyo ako, buhay ko po ang nakataya. Bakit ka naghintay pa? Tama ka. Totoong nagkamali ako. Maawa ka na, duwag. Duwag. Sige na, alis na. Ayos, sarap ng laban. Ang saya. Tagal ko nang di nakikipaglaban. Siguradong taga-ibang lugar na naman yan. Hintayin natin ang ama niya, magsusorry sigurado. Ginoong Yuan Shu, inaanyayahan si Guanyu sa gabing ito sa Songsu Garden. Pakisabi ang pasalamat ko, Yuan Gongzi. Ihanda ang karwahe at upuan. Sumama ka sa akin. Opo. Pagbati, Guanyu. Maraming tao rito. Mag-usap tayo sa loob. Ako si Yuan Shu mula Nanyang. Ito si Cao Cao. Ito si Yuan Xiao, kapatid ko. Guanyu, dito ka sa taas. Patugtugin at magsayawan. Mag-research tungkol kina Cao Cao, Yuan Shu, Yuan Xiao. Talagang boss ang dating ni Boss Cao. Jiang, kwento mo ang labanan sa uhuan. Tama, matalino talaga si Mengde. Kung ganun, sige, susunod ako. Ganito ang nangyari sa laban. Ganyan ang tunay na lalaki. Sayang, di ako nakasama, Jiang.
Sa susunod, isama niyo ako sa laban. Tama na siguro dito. Pag sumobra ang inom, di na masaya. Una ko itong inuman kay Jiang. Huwag mong sirain ang mood. Pwede namang uminom kahit kailan. Di lang ito ang inuman ng magkakaibigan. Tama si Mengde. Sa susunod tayo uminom. Sige, wag muna umuwi ngayong gabi. Walang maagang court bukas. Pumili ka na, Jiang. Ako ang magbabayad ngayong gabi. Kahit pinakamagaling, di pwede tumanggi. Hindi pwedeng tumanggi. Salamat sa inyong lahat. Pasensya na, may kailangan akong gawin. Mauna na ako. Magkita na lang tayo ulit. Paalam. Hahaha. Sa totoo lang, gusto ko rin yung sinabi ni Yuan Shu. Pero isa lang talaga pipiliin ko. Ibinigay ako ni tatay kay Liu Yu. Narinig ko ang mga gawa niya. Pero di ko alam ang itsura. Mahilig din kayang magsulat ng tula? Ang kasal, sobrang komplikado. Kahit handa, aabutin pa ng 10 araw. Init ng tag-araw, buti na lang may yelo kami mula sa hari at Yuan Shu. Na-update na ang raffle. Simulan ang raffle. Lalakas tuloy mga general natin. Akala ko makakaulit ako ng bug exploit. Matalino na ang system na to. Ibigay natin kay Yang Zaixing. Ba't ang aga gumising ni Mengdi ngayon? Huwag mo nang tanungin na lasing ang Gulong kagabi. Nakapag-swearing in pa sa aso. Naglakwat sa outskirts si Gulong. Ako mismo ang naghahanap sa'yo, Kao. Ah, ganun pala. Sandali lang, Mengde. Maghahanda lang ako. Ano nang ihahanda mo? Basta may pera, may pagkain. Ako yung naglasing kay Gulong kagabi. Akin din yung aso. Jiang, nandyan na si Mengde. Alis na tayo. Sakay na. Sakay. 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 Napasama tuloy si Gonglu kay Benshu. Ganon din ang gagawin ko kay Benshu. Para patas na sila. Nakakainis. Ano tong panahon, bakit nagbahing ako? Yan kasi, tinawanan mo ako kahapon. Tuloy na tayo, hanap muna tayo ng makakakain. Tatang, saan ka pupunta? Bakit nagmamadali ka? Pasensya na po, mga bisita. May kasal kami sa Son family ngayon. May okasyon sa Son family ngayon. Nagmamadali akong makikikain doon. Ah, kaya pala. Sige, tuloy ka. Alok ko, kidnapin natin ang bride. Pwede ba to? Parang di tama. Di tama yan. Pero sakto, pampasaya rin yan. Jiang, anong tingin mo? Wala akong interes dyan. Sige na, Mengde, kayo na lang. Mga kaibigan ni Jiang, sama na sa amin, tuloy nyo. Sige, game. Pero huwag sobrang magulo. Huwag kang mag-alala, Jiang. Alam namin ang hangganan. Pampaingay lang, huwag seryosohin ang kidnapping. Nadaanan lang namin dito. May kasalan dito, kaya dumaan kami para makiinom. Pumasok po kayo, mga mahal na bisita. Ang pait ng alak na to. Hindi rin masarap ang pagkain. Kayo dalawa siguradong di pa gutom. Kain na kayo agad. Busog na si Jiang. Busog na, kailan tayo kikilos? Sandali lang, masakit ang tiyan ko. Kailangan kong magbanyo muna. Daming kinain sa di masarap na pagkain na to. Kung di sumakit tiyan ko, di normal. Paano trabaho natin? Punit ng tela muna, takpan nyo ang mukha nyo. Mamaya sigaw ako ng may magnanakaw. Habang magulo, dukutin nyo ang bride. Tapos, maganda, dalhin natin. Kung hindi, ibalik lang. Sige, simulan na natin. Pag may nangyaring di inaasahan, kanya-kanyang takbo tayo. Huwag magpahuli. Pumasok ang magnanakaw. Bilisan nyo, hulihin ang magnanakaw. Tara, alis na. Huwag hayaang makatakas siya. Haha, si Kao Meng talagang pasaway. Pag nakatakas na tayo, papakita natin kay Kao Mengde. Tulungan nyo ako. Saan siya tumakbo, hanapin ka agad, siguradong tago lang yan malapit, maghanap mabuti. Ang bigat ng timba ng tubig na to, tapusin agad at magpahinga. Benshu bro, andyan ka ba sa baba? Ikaw ba yan, Jiang bro? Tara, tulungan mo akong makakyat. Hawakan mo ang lubid na to, hilahin na kita paakyat. Jiang, parang pangalawang buhay ko na to sa'yo. Babalikan kita dyan balang araw. Kasalanan talaga ni Kao ito. Nye. Bakit amoy mabaho bigla dito? Malamang dahil sa maruming kahoy sa tabi. Buti na lang mabilis akong tumakbo. Kung hindi, tiyak na pahamak na ako sa gubat kanina. Utang ko ang buhay ko ngayong araw. Ako magpapainom ngayon. Salamat kay Jiang. Walang anuman, Bench bro. Sabi natin ako magpapainom kay Gonglu bro. Dapat to pa rin ang usapan. Sige, inom na tayo. Ding, bagong misyon. Sa 3 buwan, mag-asawa ng 3 babae na may charm siyam na pupataas. Mission, premyo, to be announced. Tanggapin ang misyon.
May ganyan pa palang misyon. Lalong nagiging exciting. Kakabigay lang ng asawa, magdadagdag agad ng babae. Tiyak babaliin ng biyanan ko ang binti ko. Kailangan pa ng magandang dahilan dito. Makipag-usap muna sa matanda. Pero anong dahilan? Panginoon, ang county sheriff na si Dongzu ay nasa labas. May dalang maraming regalo daw. Bakit ngayon pa dumating si Dongzu? Papasukin na siya. Walang bisita kung walang dahilan. Si Dongzu ay ambisyoso. Talagang magbibigay lang ba ng regalo? Tingnan natin ang pakay niya. Dapat Dongzuangsu ang tawag dyan. Si Dongzuo mula Xiliang bumabati sa Guan Ihaw. Walang kailangan pang formalidad. Upo at mag-usap tayo. Hahaha, salamat, Guan Ihaw. Nakakasanayan mo na ba, Zongying, sa Xiliang? Marunong lang ako magkabayo at makipaglaban. Hindi ko alam ang libangan ng mga iskolar. Hahaha, parang brusko, pero may diskarte rin pala. Brother Yin, magsalita ka na. Noong nakaraang taon naging kolonel ako. Natanggal din kasi. Ngayon gusto ko mag-donate pero kulang pondo. Kaya nandito ako para humingi ng tulong. Wala rin akong yaman. Kaya munting regalo lang ito. Maliit na pasasalamat lang. Tutulungan kitang isipin ang paraan. Pero di ko masisiguro ang resulta. Honest naman ako. Ang kabutihan mo, Panginoon, babayaran ko someday. Brother Yi, huwag kayong umalis agad. May handa na akong pagkain at inumin. Hahaha, di rin ako nagtatangka kaya di ako mag-ask. Guan Ihaw, tunay na totoo ka. Kaninang dinala ng tauhan ang listahan ng regalo. Ipakita ang mga regalo. Sakto, matatapos na ang misyon. Si Dongzu ang pala ang tumulong. Panginoon, kailangang imbestigahan ng husto ang babae. Sabihan ng mga tao, suriin mabuti. Walang palalagpasin na detalye. Pupunta si Panginoon sa Kiao. Doon ang bayan ko. Ilang tao ang dadalhin? Kayong dalawa lang. Simplehan lang ang biyahe. Yung karning toyo dito pinakamasarap. Katapat lang ng ihong building sa kalsada. Charm niya ay 73. Tama, sapat ang charm para matapos ang misyon. Ako si Lady Liu ng Marquis Jianwei. Handa ka bang sumama sa akin papuntang Liaodong? Sumasang-ayon po ako. Ayos, kumpleto na ang mga gawain. May kaibigan na gustong maging gobernador ng Longxi. Pag si Lord Marquis ang nagsalita, paano ko tatanggihan? Hahaha. Nung county officer pa lang ako, hinamak ako. Ngayon naging gobernador na, pero iniinsulto pa rin. Nalaman na ang pinagmulan ng taong iyon. Ulitin ang beripikasyon sa kanyang bayan. Tiyaking tama ang lahat. Suriin ang datos ng pagkain. Lahat pasado sa pamantayan. Siguradong tapos na ang misyon. Congrats sa kasal ng Marquis ng Guaniho. Walang anuman, Lord Marquis. Pagkatapos ng kasal, babalik ako sa Liaodong. Buntis na si Madem, hahaha. Tapos na ang task. Nakuha ang kasanayang lucky costume draw, talent draw at costume raffle. 3 beses bubuksan ang costume raffle. Yayaman na ang patatas. Ibigay ang palakol kay Xuhuang. Ibigay ang kabayo kay Xiaoshidi. Simulan ang talent draw. Nakuha si Meng Hong, General ng Southern Song. Lakas 72, Command 75. Master ng Mobile Defense. Ako na ang maghahari sa Liaodong. Buksan ang skill draw. Nakuha ang kasanayang Wushuang. Panandang pandagdag 3 puwersa pag magduduel. Panandang pandagdag 2 puwersa pag sumasalakay. Mukhang may emperador na aura siya. Salamat, Lord. Malapit na magsimula ang Yellow Turban Rebellion. Kailangan patatagin ang lakas militar. Dapat 3 ang lapad ng pader. 6 na siyako ang lalim ng hukay. Mag-iwan ng 50 magbubukid para mag-alaga. Ang patatas ay nasa itim na lupang silangan ng bayan. 3 beses sa isang araw may karne, busog.
Dagdagan ng training ang mga units. Aba, katamtaman ang dami ng Iron Ore. Pero sapat para sa elites. Gear ng Vanguard Camp. Kailangan pa ng heavy armor ang elite troops. Mahaba-habang laban pa ito. Aking asawa. Wala akong silbi. Pareho lang ang lalaki at babae. Huwag kang mag-alala. Ang panganay nating anak ay tatawaging Liu Jian. Tungkol sa mga kasunod na anak, nakaisip na ako ng mga pangalan base sa genealogy. Si Lord ay nagdala ng mga makapangyarihang sundalo. Papasukin si Doktor. Sakto, kulang tayo ng espada. Simula ngayon, ako ang magsusuot ng espada na ito. Pangalanan natin ng Tilong Yin. Teacher Roar, Dragon Nirusay. Galing na pangalan, Lord. Saludo ako, my Lord. Unang destinasyon ay Juezhou. Kailangan hintayin ang utos ni Emperor Ling. Si Dian Wei ay tatawaging Banping. Lumapit dito, dali. May balita ba tungkol kina Liu Bei, Guan Yu at Zhao Yun? Ulat sa Lord. Hindi pa sila nakita ng mga kasama. Walang silbi ang lingkod. Ang hirap hanapin ng mga taong ito. Tuloy lang ang paghahanap. Kapag may balita, report agad. Bakit maagang umalis si Liu Bei? Left Army. Dumating na ang elixir. Dali, lahat kumuha na. Huwag mag-agawan, lahat may share. Kapag natapon ang elixir mula sa Grandmaster, kaya niyo bang panagutan iyon? Bakit ngayon ka lang dumating? Hahaha. Mayuan totoong akala mo na general ka na? Nagbibiro lang kayo, mga Ginoo. Hindi ako maglalakas loob na baliwalain kayo. May bigla ang abala sa church. Kaya ako'y nahuli na dumating. Kung ayaw mo ng armas, sabihin mo lang, bakit nakatigil ka pa dyan? Bilisan at ipasok ang mga regalo. Sana'y hindi nyo mamasamain, mga Ginoo. Mas maayos na ito. Sige, palabasin na sila. Pag-usapan natin ang totoong usapan. Ginoo. Malayo ito sa napag-usapan natin noon. Sinabi ko na ang kaya ko lang. Gagawin ko ang lahat ng makakaya. Hanggang dito lang ako, pero... Hahaha. Kasama dito ang buong clan. Kung ayaw mo, ibabalik ko ang pera. Di ko layuning gawin iyon. Luma na ang mga sandata. Walang ni isang armor dito. Kung gusto mo ng bago, dumaan ka kay Hijin. Huwag mo nang asahan ang armor. Kailangan makumpleto ng 1,000,000 sandata. After 1 month, dadalhin ang 2,000 armas. Pati 2,000 kulang pa rin. Pagkalipas ng buwan, bibigyan kita ng 3,000 pas para makalabas ng bayan. Matyaga din ang taong ito. Pag nakuha ang pera, isusumbong ko sila. Pwede pang makakuha ng credit. Ang talino talaga, haha. Tapusan na ang swerte ng Han Dynasty. Ang taiping dao ang kinatawan ng langit. Pumili si Zhang Bao ng tig-isang lugar para palaganapin ang pananampalataya. Mababa ang kalidad ng armas. Bawiin sa dami. Nagkasundo sina Feng Xuan, Su Feng, at Zhang Jiao na maghimagsik. Totoo ito. Kahapon, pumunta ako sa opisina ng Major General. Pinagtabuyan ako ng baston. Mga tao. Iabot ito kay His Majesty. Kanyang sariling sulat, pinaayos ang army. Dakpin ang mga tao at isara ang 4 na gates. Kalaban in give militar, patayin agad. Ang mga asong alipin ng korte dumarating na. Cover si Kaabayma para makalabas. Trader na si Tang Zhu. Ikaw pala ay naging taksil. Paano ka nakakatulog sa nagawa mo sa mga kasama? Papatayin kita ng paulit-ulit. Hintayin mo lang. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Kailangan sirain agad ang bamboo slip ng kontak. Walang kahit anong ebidensya ang matitira. Tigilan ang mga pinuno ng masama, iba, huwag patayin. Hindi pa kayo susuko, matitigas ang ulo ng mga taong ito. Walang saysay ang pag-convince. Talagang sarado ang isip, karapat dapat parusahan. Surround at puksain sila. Hindi pwede.
Natalo ka na. Ipinagkanulo mo kaming lahat. Paano mo naisip ang mastering iyon? Kailan ba ako pinahalagahan ng master? Bakit ako susunod sa'yo? Ignorante ka. Nalilito ka na. Sino ang nagbigay ng kapangyarihan kay isang Wen mag-command? Ako ang Grand General ng Court. Lahat ng tropa ay hawak ko. Agad alamin ang ginagawa niya. Ang tapang mo ha. Ha ha ha. Nasaan na ang leader ngayon? Nangunguna siya sa paghuli sa mga rebelde. Absurd. Bulos na mga inutil. Kailan pa nila mararamdaman ang panganib kung nasa pintuan na ang kalaban? Doon lang ba sila gagalaw? Maganda ang ginawa ni Zhang King dahil din sa katalinuhan ni His Majesty. Magaling magturo. Unahin ko munang kalusin ang mga rebelde. Mahaba ang kwento. Bilisan mo, wala akong oras makipagkwentuhan. Ang dahilan ng taiping dao. Si Zhang Jiao ang nagsimula, tinulungan ni Feng Su. Talaga nga. Sige, maghintay ka sa labas ng court. Mamaya, ipapaliwanag mo sa lahat ng opisyal. Sumon ang lahat ng opisyal sa bulwagan. Kailangan andyan kayong lahat sa kalahating oras. Walang excuse, kahit may sakit, kailangan ibitin papunta dito. Sino mang di ka dumating sa kalahating oras, mag-resign na lang at umuwi. Bulos kayong lahat. Tingnan ko paano ko kayo tuturuan. Pumasok na ang mga opisyal. I-check ang attendance, Big Red Furnace. Ipaabot ang utos ng Emperor. Lahat ng di pa nasisita, kahit anong dahilan pa yan, tanggal sa serbisyo at imbestigahan. Feng Sun, Su Feng. Pinapapunta ko kayong dalawa para makita ang isang dating kakilala. Kilala niyo pa ba siya? Dala ng matagal na kaibigan ito para sa akin. Mga tapat kong ministro, ulitin mo ulit ang sinabi mo kanina. Tungkol sa bagay ng taiping dao, tulad ng sabi ng alipin kanina. Tahimik. Ngayon ang tapang niyo na pala. Lumabas ang gustong sumugod laban sa mga rebelde. Agad kitang bibigyan ng posisyon. Iutos ko ang mga tropa. Natahimik na kayong lahat. Hindi ba kanina ang dami niyong sinasabi? Maingay sa bulwagan. Astig din kayo ah. Huminahon po kayo, mahal na hari. Ipapataw agad ang parusa kay Mayu Ani. Ipakulong sina Feng Su at Su Feng na traitor. Tama po ang desisyon nyo, mahal na hari. Inaamin kong ibinenta ko ang mga sandata. Pero sa pag-aalsa wala akong alam. Naloko lang po ako. Tumahimik ka. Isa pang palusot, pati kayong dalawa ipapahirap ko rin. Dalhin agad palabas. Inaamin kong nagkamali ako. Kung di mo ko itatakwil, sa susunod na buhay magsisilbi pa rin ako sa inyo. Hahaha, mauna na ako papuntang Hangzhou. Sa magulong panahong ganito, balang araw ay magbabalik ang kapayapaan. Hahaha. Bakit ganito ang prediksyon ng kapalaran? Noon, kalahati lang ang malas at swerte. Ano ba nang nangyari kamakailan? Bakit malaki ang ipinagbago ng prediksyon? Ang dakilang guro ng Tangzhou ay kumampi sa kalaban. Nahuli si General Ma, walang natirang miyembro ng sekta sa Luoyang. Anong Tangzhou? Anong tapang nila? Mga suway na alagad, sinira niyo plano ko. Ngayon, wala nang paraan kundi agad nating umpisahan ang galaw. Pagkalipas ng 2 araw, sigaw ng mga tagasunod, patay na ang langit. Panahon na ng dilaw na langit, lulusob ng todo sa mga opisyal ng bawat lungsod. Sumiklab na ang pag-aalsa. Nagkalat at nagtakbuhan ang tropa ng gobyerno. Nagsitakas ang lahat. Mabilis na kumalat ang balita sa Luoyang. Lahat ng opisyal sa korte, walang nakaisip ng paraan para talunin ang kalaban. Para saan pa kayo sa akin? Puro mga tamad at walang silbi. Gusto niyo ba akong mapanood ko na lang na nananalo ang mga rebelde? Pinakain niyo ba sa aso ang kayamanang binigay ko sa inyo? Kahit aso man marunong tumulong sa amo, kayong lahat hindi pa rin magamit. Lahat ng mga opisyal dito sa korte, wala man lang isa na makakatulong sa akin. Galit na galit talaga ako. Huminahon po kayo, mahal na hari. Darating na ang ulat ni Liu Yu at iba pa. Malapit nang dumating. Sana nga, ipaabot ang aking utos. Bukas ng tanghali, parusahan ang mga may sala. Sinumang tatamad-tamad pa, paparusahan ng pareho. Umatras na kayong lahat. Wala pa bang balita kay Zhao Yun at Guan Yu? Inamin ko pong di ko kaya. Huwag nang hanapin si Liu Bei. Pagtuunan ng lahat si Zhao Yun. Hahaha, lalaki ka, wag puro buntong hininga. Ang traidor na si Liu Bei ay natalo ng hukbo ni Guan. Bakit hindi tayo magkasama sa malaking adhikain? Tara na. Si Guan ay handang sumama sa inyo para labanan ang kaaway. Talagang mahusay si Liu Xuande. Hindi ako sinama sa importanteng bagay na ganito. Kayo ay pawang mga bayani at magigiting. Mangyaring sumama kayo sa aking bahay para mag-usap. Kung ganon, saglit kaming makikiraan, kapatid na tandang. Ang ating relasyon. Wala nang saysay ang mga salitang yan. Hahaha, swerte tayo sa pagkain ngayon. Ang luto ng mga kusinero sa bahay ni kapatid na tandang ay napakahusay. Malaki ang pangarap ni kapatid na Xuande. Ito na ang iyong pagkakataon. Sayang lang at gusto mo pero kulang ang lakas mo. Kulang sa tao at bigas. May natitira pa kaming pera at bigas sa bahay. Kunin mo lang ang kailangan mo.
dalhin mo para kumuha ng mga tauhan. Hindi ka pwedeng magtagumpay ng hindi lumalaban. Kung gagamitin ko ang perang ito, ano kayang iisipin ng uncle? Kung kailangan mo ang pera at bigas, kunin mo lang. Kung ayaw mo naman, gagamitin ko naman ito para tulungan ang ibang hukbo. Salamat Swande, kapatid na Gao. Kayong tatlo ay mga magigiting na tao. Sayang at hindi ako makakasama. Naway makauwi kayong tagumpay. Sana'y magtagumpay at sumikat kayo. Maging matagumpay ang pamilya. Ang kabutihan ngayong araw. Hindi ko malilimutan habang buhay. Kapatid na ikalawa, mula ngayon tayong tatlo. Sama-sama sa tagumpay. Sama-sama sa hirap. Ipag-utos na. Bilisan pa. Bago dumilim ngayon, dapat makarating sa Zuzhao. Hahaha. Talagang maaasahan si Kuya Emperador. Nakakuha pa ng bagong titulo ng libre. Parang napaaga ang rebelyon ng Yellow Turbans ngayon ah. Isang maliit na grupo lang ng mga tulisan. 3 beses nang naglakas loob na manggulo. Akala nila papel lang ako dito. Bakit tumakbo agad ang mga sundalo at hindi lumaban? Governor, kalma lang po. Kulang tayo sa sundalo ngayon. Mas mabuting magdepensa muna tayo. Nailabas na ang utos ng hari. Siguradong paparating na ang mga hukbo. Reporting to Marquis, si Liu ng Liaodong ay may dalang 4,000 elite soldiers, dumating para labanan ang mga tulisan. Magaling, si Governor Liu ay tunay na tapat sa Han. Sa tulong ng mga sundalong ito, mabilis nating matatalo ang mga Yellow Turbans. Reporting. Si Liu Bei ay may dalang 500 villagers bilang suporta. Sino ang taong ito? Bakit ngayon ko lang narinig ang pangalan niya? Sige, nandito na sila. Pasukin na sila sa lungsod. Bago buksan ang pinto ng lungsod, alamin muna kung nasaan ang Yellow Turbans. Huwag hayaang makapasok ang mga tulisan. Opo. Kung ikukumpara kay Liu na may 4,000 sundalo, talagang maliit lang ang grupo ni Liu Bei. Ako si Liu Bei, isang ordinaryong tao. Liu Bei bumabati kay Governor. Sir, hindi na kailangan ng maraming seremonya. Ang mga taga-Xuande, baka hindi nila kayang labanan ang Yellow Turbans. Ang dalawa kong kapatid ay napakalakas. Kapag nagsimula ang labanan, kaya nilang patumbahin ang kalaban. Samantalang ang Yellow Turbans ay isang magulong grupo lang. Kapag natalo ang leader, magpapanik ang lahat. Saka tayo umatake at habulin sila. Maganda ang ideya mo, Xuande. Pero darating na si Governor Liu bukas. Mas mabuting hintayin na lang natin siya. Nasa inyo po ang desisyon, sir. Saan galing ang mga ninuno ni Xuande? Nakakahiya nga po. Kung di mo tinanong, hindi ko na sana babanggitin ang pangalan ng mga ninuno ko. Kung ganon, malaki rin siguro ang pinagmula ng pamilya mo, Xuande. Tama po yun. Ako po ay apo ni Prince Jing ng Zongshan. 15th generation descendant ng Emperor Gaozu. Naku, pasensya at hindi ko agad nalaman. Bata pa lang ako naghirap na kami. Natuto ako sa ilalim ng guro na si Lu. Tama, si Lu Zigang nga. Pero ilang taon na ang nakalipas, wala pa rin akong nagawang maganda. Nakakahiya talaga sa mga ninuno at guro ko. Huwag kang mag-alala, Xuande. Sa pakikidigma kontra Yellow Turbans na ito, pagkatapos, ako na ang bahala para bigyan ka ng credit. Salamat po sa pagod ninyong maglakbay. Maaari nating ituloy ang kwento bukas. Xuande, kasama ang mga kapatid, magpahinga muna kayo. Kilalang kilala ang pangalan ng Marquis dito. Ngayon ko rin lang kayo nakita. Handa na ang salu-salo. Pasok tayo at mag-usap. Sobra kayong nagbigay ng puri, sir. Mangyaring mauna kayo, sir. Lakas ni Liu Bei, 78. Talino, 88. Mga abilidad, Emperor of Shadow, matang matalino, Golden Eye, Golden Cicada, Precious Beast, Absorber, tagapagtanggol. Ang dami palang kakayahan ni Liu Bei. Napakakisig ng itsura ni sir. Malaki at malakas ang katawan. Sigurado akong isa kang magaling na mandirigma. Sobrang puri niyo po. Ako po si Liu Bei, isang ordinaryong tao. Liu Bei bumabati kay Marquis. Ngayon lang din kita nakita. Napakaswerte ko. Kung gusto kong mapanalunan lahat ng tagumpay, hindi ko pwedeng hayaang lumaban si Liu Bei. Mukhang kailangan kong gumawa ng paraan laban kay Liu Bei. Dian Wei, tawagin mo si Ban Po para kausapin ako. Opo, ako na bahala dyan. Ayusin mo ng mabuti. Huwag kang magkakamali, umalis ka na. Ang ganitong masamang gawain, pwedeng makasira sa pangalan ng leader. Pinakaakma ipagawa ito sa mga tauhan ng Jin Wei. Inay, hindi masyado nagugustuhan ng amo ko si Liu Bei. Sana matulungan mo siyang bigyan ng leksyon si Liu Bei. Si Liu Bei ang leader ng mga mandirigma. Parang delikado ang bagay na ito. Siyempre, hindi ka namin bibigyang lugi. May mga kriminal dyan sa loob. Ang mga susubok tumakas ay mga kalaban din. Pwedeng patayin kung lalaban. Lumapit at katukin ang pintuan. Kung ayaw buksan, basagin mo. Liu Bei, nasugatan ka. Sumama ka sa amin.
Sir, baka may mali kayo. Ako po ay sumusunod sa batas palagi. Hindi ka nagkakamali. Ikaw ang hinahanap namin. Kapatid, dali at hanapin ang governor. Ipaliwanag mo sa kanya ang nangyari. Kuya, ililigtas ka namin agad. Tapos na ang lahat. Maraming hirap ang naranasan ni Liu Bei. Hahaha, gagawin ang lahat ng ito para lang sa pera. 3 araw, sapat na yan. Cheng Yuanzi, bilisan mo at pumunta na dito. Marami na akong ginastos para sa'yo. Ding Fang ang mangunguna. Pumatay ng kalaban sa unahan. Pagkatapos ni Ding Fang, sabay atake ng lahat. Tiyak na matatalo ang kalaban. Marquis, malakas ang puwersa ng kalaban. Ano nang dapat nating gawin? Wala po kayong dapat na alalahanin. Kahit marami sila, hindi sila matibay. May plano na akong panglaban. Mangyaring obserbahan niyo po mula sa pader. Pag umatras ang kalaban, saka kayo magpadala ng sundalo para humabol. Ay, lahat ay asa sa iyo sa laban na ito, Jiang. Mamaya konting pasensya, tikman niyo lang ang tagumpay. Agad maghanda ng alak. Jiang, sandali lang. Ako na ang magbubuhos ng alak para sa iyo. Pagkatapos ng labanan, saka na lang uminom. Umatras. Mga sundalo, sumugod tayo. Tambak lang ng walang kwentang grupo yan. Sumuko na kayo agad. Hahaha, daw, ikaw na sumagot dyan. Sabihin ang pangalan mo. Kapag nilabanan kita, di ka na makakabalik. Walang pangalan na multo. Sobra kang abusado. Traidor sa bansa, kung hindi ngayon, kailan pa? Wala kang kwentang sinasabi, hindi nyo alam ang paghihirap namin. Hindi patas ang biglaan mong pag-atake. Nan, sabi ng amo namin, basta manalo, ayos na. Walang pakialam kung paano, basta't panalo. Ayoko pang matalo, tumakbo na. Panalo si Ding Fang. Lahat ng hukbo, sumugod. Patayin sila. Hahaha. Magpadala ng hukbo agad para lumaban. Tulungan ang Marquis na habulin ang mga rebelde. Tunay na Marquis, magaling gumamit ng hukbo. Haha. Tara, bumalik na tayo. Baka nag-antay na masyado ang alak ni Sir. 37,826, 37,827, 37,827, 82,937, 82,937, 83,937, 83,931,